Nagsisimula ang chapter mga lod. Si Kung Shore at isang senior student ay nagta-check ng virtual trial ranking sa lounge. Nagulat ang estudyante nang makita na umabot si Xu Jingming sa ika-42 na pwesto na may 214,000 combat power mula sa zero score. Tinanong ni Kung Shore sa kanya kung kailan nagsimula si Xu Jingming sa trial. Habang tinitingnan ng kanyang device, inihayag ng senior na nagsimula lang si Xu Jingming 3 minuto na ang nakalipas. Kinakalkula ni Kung Shore na ang pag-abot sa ganitong score ng napakabilis ay nangangahulugan na na-clear na ni Xu Jingming ang ika-20 floor, na may average na imposibleng 9 na segundo bawat floor. Ang isa pang estudyante, sumali sa kanila, kinukumpirma na ang mga post sa forum ay nag-uulat ng parehong progreso, na nagpapatunay na hindi ito system error. Hinala ng senior na kahit mas mabilis mag-clear ng floors ang mga lightning user, ang susunod na ika-21 floor ay dapat sapat na mahirap para mapatigil siya. Sumang-ayon ang nakatayong estudyante. Ipinaliwanag niya na ang ika-21 floor ay may Tier 4 low-rank beast, at ang pagpasa rito para maabot ang 240,000 combat power ay markahan ng top students ng universidad. Bigla siyang tumingin sa kanyang phone sa gulat. Sumigaw siya na na-clear na ni Xu Jingming ang ika-21 floor. Iniisip niya na dapat imposibleng mapanatili ang ganoong instant kill speed sa ika-22 floor, na may 20th Tier 4 low-rank beasts. Isang update sa phone ang nagpakita na umabot si Xu Jingming sa ika-35 na pwesto na may 244,000 combat power. Nervously na iniulat ng senior na naipasa ni Xu Jingming ang ika-22 floor at instant kill ang Armored Earth Dragon sa ika-23 floor, nagulat sa kanyang insane power. Sa stress, inamin ni Kung Shore na mas malakas si Xu Jingming kaysa sa inasahan niya. Samantala, sa ika-23 floor, nakatayo si Xu Jingming na walang anumang sugat sa tabi ng natalo na Armored Earth Dragon. Masayang sinabi ng AI na si Eva sa kanya na sumasabog ang University Forum sa mga post tungkol sa kanyang mabilis na clearing speed. Nanatiling kalmado si Xu Jingming, na alam niyang normal ang kanyang mabilis na progreso dahil mayroon siyang SS rank ability. Sinabi ni Eva sa kanya na na-clear niya ang ika-23 floor at tinanong kung gusto niyang magpahinga. Iniutos ni Xu Jingming na ipagpatuloy ito. Sinimula ni Eva ang ika-24 na floor trial, na inihayag na ito ay may 5 Tier 4 mid-rank Armored Earth Dragons. Agad na sumugod pasulong ang pack ng Green Scale Dragons. Tinawag ni Xu Jingming ang isang sphere ng Golden Lightning. Tumalon siya sa ere at itinapon ito ng diretsyo sa mga halimaw. Sumabog ang Lightning Sphere sa impact, agad na sinira ang mga monster. Binati siya ni Eva, na sinasabi na ang kanyang combat power ay lumampas na sa 400,000, na inilagay siya sa top 10. Inihayag niya na ang ika-25 floor ay may Tier 4 Pick Storm Thunder Bear at tinanong kung gusto niyang magpahinga. Ngumiti si Xu Jingming sa pamilyar na halimaw at tinanggihan ang pahinga. Gusto niyang subukan ang kanyang lakas at makita kung kaya niyang patayin ito sa isang suntok lang. Habang sinisimula ng ika-25 floor, tinanong ni Xu Jingming kung ano ang kanyang rank kapag nanalo siya. Ipinaliwanag ni Eva na ang mga estudyanteng nasa ika-2 hanggang ika-7 ay stuck sa floor na ito. Si Kung Shore lang ang nakapasa rito, na tumagal ng kalahating oras. Kinumpirma niya na makukuha ni Xu Jingming ang unang pwesto kung matatalo niya ang oras nito. Isang napakalaking Storm Thunder Bear ang lumitaw sa battlefield na may kumikislap na kuryente. Naalala ni Xu Jingming ang kanyang mahirap na laban-laban sa species na ito sa totoong mundo. Kumpiyansa na mas madali ito ngayon, itinago niya ang kanyang spear para sa close combat. Tinakpan niya ang kanyang katawan ng Golden Lightning. Tumakbo siya patungo sa halimaw, handa nang sumuntok. Umungol ang bear at sinubukang durugan siya. Bago pa makareact ang bear, tinamaan ni Xu Jingming ang dibdib nito ng lightning punch, na lumikha ng golden shockwave. Lubusan na sinira ng malakas na strike ang halimaw sa isang kidlat ng liwanag. Balik sa virtual hall, pinuri ni Eva ang kanyang malinis na fighting style. Kinumpirma niya na ang kanyang one-hit victory ay nagbigay sa kanya ng unang pwesto sa leaderboard. Sa labas, nagkakagulo ang mga estudyante dahil sa rankings. Namangha sila nang makita si Xu Jingming na kinuha ang unang pwesto na may 510,000 combat power.
Pinagtaka nila na madali niyang nalampasan si Kung Shore at hindi nila maipaniwala na na-clear niya ang trial sa loob lang ng 5 minuto. Tinitigan ni Kung Shore ang leaderboard sa gulat. Tinanong niya ang kanyang mga kaibigan kung gaano katagal bago tumalon si Xu Jingming mula 400,000 hanggang 510,000 combat power. Sumagot ang senior na mas mababa sa 20 segundo. Rin ang isa pang lalaki, na alam na ang ika-20 floor ay may Tier 4 Pit Storm Thunder Bear. Iniisip niya kung anong klaseng monster si Xu Jingming para instant kill ito. Iniisip kung talagang ganon kalakas ang S-rank ability. Nakikinig ang senior habang inamin ni Kung Shore ang malaking agwat sa pagitan nila. Tinanggap ni Kung Shore na tama si Principal Ling na gawing team captain ang freshman. Balik sa loob, gumawa si Eva ng digital pen at board. Binati niya si Xu Jingming at sinabi sa kanya na pirmahan ang kanyang pangalan para i-claim ang kanyang rank. Pinirmahan ni Xu Jingming ang kanyang pangalan sa screen. Nag-update ang system na nagpakita ng kanyang pangalan sa tuktok na may score na 514,000. Sa pagmamalaki, tinanong ni Xu Jingming kung siya ba ang unang Tier 3 high-rank student sa kasaysayan na nakapasa sa ika-25 floor. Kinantsawan siya ni Eva bago inihayag na hindi siya ang una. Nagulat si Xu Jingming at tinanong kung sino ang nakagawa nito bago sa kanya. Ipinaliwanag ni Eva na isang siglo na ang nakalipas, isang batang lalaki na nagngangalang Chen Liang na may SS rank ability ang nakapasa sa ika-25 floor sa parehong antas. Kinilala ni Xu Jingming ang pangalan mula sa kasaysayan, na naalala na ang prodigy ay namatay habang nag-e-explore ng ancient ruins bago pa maabot ang Tier 8. Tinanong ni Eva kung gusto niyang magpatuloy, at kinumpirma niya. Sa pagkamausisa, tinanong ni Xu Jingming kung gaano kalayo si Chen Liang. Sinabi ni Eva na namatay siya sa ika-26 floor pagkatapos talunin ng 3 lang sa 5 Tier 4 Peak Beasts. Ngumiti ng mayabang si Xu Jingming at idineklara na sisiraan niya ang record na yun ngayon din. Sinimulan ni Eva ang ika-26 na floor trial. Inilipat siya sa battlefield, agad na napalibutan ng 5 Storm Thunder Bears. Naghiwa-iwalay ang mga halimaw para atakihin siya mula sa iba't ibang direksyon. Pinuri ni Xu Jingming ang kanilang tactics pero tinawag itong walang kwenta habang nag-iipon ng lightning sa kanyang kamay. Tinawag niya ang isang giant hand ng golden lightning mula sa langit. Bumagsak ito sa lupa, na nagdulot ng malaking pagsabog, na agad na pinatay ang lahat ng bears sa isang suntok. Balik sa hall, binati siya ni Eva sa pag-clear ng ika-26 na floor, na nagdala sa kanyang combat power sa 710,000. Hinulaan ni Xu Jingming na ang ika-27 floor ay magkakaroon ng Tier 5 low-rank beast o 12 ng Tier 4 peak beasts. Nakita niyang ang susunod niyang kalaban ay isang Tier 5 Earth Black Wolf, at napansin ang malakas nitong defensive skills. Dahil ito ang unang beses niyang makipaglaban ng harapan sa Tier 5 beast, nagpasya siyang magpahinga. Binigyan siya ni Eva ng 3 minutong pahinga. Medyo pagod mula sa mabilis niyang pag-akyat. Umupo si Xu Jingming para huminga. Sa labas, napansin ng mga estudyante na sa wakas ay tumigil si Xu Jingming. Tinanong ng senior si Kung Shore kung ano ang posibleng nasa ika-27 floor. Hinala ni Kung Shore na maaaring Tier 5 beast o 12 ng Tier 4 peak beasts. Nagduda ang nakatayong estudyante na ito ay Tier 5 beast, na sa tingin niya ay hindi malamang ang biglang pagtaas ng difficulty. Sumang-ayon si Kung Shore, na inaakala na ito ay isang horde ng Tier 4 monsters, pero nababahala na ang dami ay mahirap talunin. Sa loob, natapos ang pahinga at sinimula ng ika-27 floor. Nag-surge ang golden lightning sa paligid ni Xu Jingming. Nilagyan niya ng kanyang spear, inactivate ni Xu Jingming ang kanyang thunder armor, na tinakpan ang kanyang katawan ng purple at kuryente. Handa para sa panganib, hinamon niya ang kanyang kalaban na atakihin. Umungol bilang tugon ng napakalaking Earth Black Wolf. Itinigil nito ang mga paa, nag-channel ng kapangyarihan sa lupa. Nagresulta ito sa matatalas na boulders na nahulog mula sa langit na parang meteor shower na nakatarget kay Xu Jingming. Mabilis na umikot ang kanyang spear, iniwasan ni Xu Jingming ang mabibigat na bato. Naramdaman niya ang impact nito at na-excite, napansin na matagal na mula nang harapin niya ang ganitong malalakas na pag-atake.
Nakakita ng opening, tumalon si Xu Jingming at itinulak ang kanyang electric spear patungo sa wolf. Mabilis na nag-react ang wolf, nagtaas ng makapal na rock pillar mula sa lupa para harangan ang pag-atake. Hindi tumigil si Xu Jingming, tinamaan ang pillar ng napakalakas kaya ito ay nawasak sa mga piraso. Habang naninilay ang alikabok, napagtanto ni Xu Jingming na ginamit ng halimaw ang pader bilang distraction at lumipat. Nagulat, tumingala si Xu Jingming at nakita ang wolf na sumisugod pababa sa kanya mula sa itaas ng mga sirang bato, ang panga ay nakabukas para sa ambush. Nagsisimula ang chapter mga lord si Xu Jingming sa kanyang virtual trial, tinamaan si Xu Jingming ng malupit na claw strike sa balikat mula sa Earth Black Wolf. Habang tumalsik ang dugo, napagtanto niya na ang kanyang kasalukuyang depensa ay hindi madaling makatagal sa mga pag-atake ng Tier 5 Beast. Nagpaputok siya ng mga bolt ng lightning pero madaling iniiwasan ito ng Earth Black Wolf. Sa pagsusuri ng sitwasyon, napansin ni Xu Jingming na ang hindi kapani-pani walang bilis ng halimaw ay nagiging sanhi upang hindi epektibo ang kanyang S-class ranged lightning attacks. Napagpasyahan niya na ang kanyang tanging opsyon ay ang close quarters combat. Sumugod siya pasulong gamit ang kanyang spear, nagpapalitan ng mabangis na blow habang agresibong sumasagot ang wolf. Hinadlangan ni Xu Jingming ang isang malaking swipe mula sa halimaw, na lumikha ng malakas na shockwave. Tumalon siya pabalik upang makalikha ng kinakailangang distansya. Ini-charge ni Xu Jingming ang kanyang spear ng crackling green lightning, at umugoy ito ng may napakalaking lakas, direktang nagbanggaan laban sa mabibigat na claws ng wolf. Itinulak niya ang kanyang kapangyarihan sa pinakamataas na limit, nag-transform si Xu Jingming. Tumayo ang kanyang buhok habang sumabog ang explosive golden lightning sa paligid niya, at inilabas niya ang isang mapanirang pag-atake na nawasak ang lupa, na nagpapatapo ng mga bato patungo sa wolf. Sa pagmamasid sa simulation, lubos na humanga ang AI na si Eva. Binanggit niya ang kanyang pambihirang S-class strength, na sinasabi na siya ang unang 19 anyo sa loob ng isang siglo na nagpapakita ng Tier 5 combat power. Idinagdag niya na ang kanyang tactical intelligence ay nagiging dahilan upang maging mas deadly siya kaysa sa halimaw. Natapos sa wakas ang matinding laban ng matalo at dumudugo ang napakalaking wolf. Isang lubusang pagod na si Xu Jingming ay lumuhad malapit, ginagamit ang kanyang spear bilang suporta. Mabigat siyang humihinga, nahihirapang makahinga. Inilipat sa malinis na virtual hall kasama si Eva, pinag-isipan ni Xu Jingming ang laban. Napagtanto niya na dahil kulang siya sa S-class spear technique ay naging mas mahirap ang laban. Nagdesisyon siyang pumunta sa wilderness sa lalong madaling panahon upang mag-harvest ng ability points para sa bagong technique. Masigasig na binati siya ni Eva, inihayag na ang kanyang combat power ay tumaas ng gusto sa record-breaking 1 million points. Nagulat si Xu Jingming sa malaking pagtaas ng score. Ipinaliwanag ni Eva na ang pagtalunin ng Tier 5 Beast ay isang bihirang feat na nagbibigay ng malaking boost. Tinanong niya kung gusto niyang subukan ang ika-28 floor, inihayag na ang susunod na hamon ay 5 Tier 5 low-rank Earth Black Wolves. Sumang-ayon siyang magpatuloy, pero humiling ng maikling pahinga upang mabawi ang kanyang stamina. Mabilis na kumalat ang balita ng kanyang 1 million combat power score, na nagdulot ng malaking kaguluhan sa campus. Kumpiyansa na madaling magiging dominante ang Magic City U sa National University League. Nagmamadaling tumakbo patungo sa training tower ang mga excited na estudyante upang makita ang resulta. Natulala ang mga senior student sa pahayag na isang Tier 3 student ang makakatalo sa Tier 5 Beast. Kinantsawan ni Kung Shuo ang kanyang kaibigan, tinatanong kung plano pa rin niyang hamunin ang posisyon ni Xu Jingming bilang team captain. Ang dating mayabang na estudyante ay kinabahan at nabitawan ang kanyang phone, inamin na ang Mi First Million combat power ay kayang durugan siya gamit ang isang daliri lang. Tiningnan niyang Jing Tian ang rankang update sa kanyang phone na may proud na ngiti. Pinag-isipan niya na ang isang Tier 3 na tumalo sa Tier 5 ay isang pambihirang tagumpay sa buong mundo, kahit para sa SS rank users, at namangha kung paano ang kanyang pinaka-independent na estudyante ay siya ring pinakamalakas. Bilang coach ng team, napagtanto niyang Jing Tian na kailangan niyang lubusang baguhin ang kanilang tournament strategy upang umikot ito sa napakalaking kapangyarihan ni Xu Jingming.
Napansin niya na sa wakas ay maaaring tumigil sa pag-aalala si Vice Principal Ling Shuang tungkol sa pagtutol sa kanyang pagpili ng captain. Nakarelax sa isang malambot na sofa, ngumiti ng mainit si Vice Principal Ling Shuang sa kanyang phone. Napagtanto niya na sadyang itinulak ni Xu Jingming para sa mataas na score upang publiko niyang patunayan ang desisyon niyang gawin itong captain, at pinahahalagahan niya ang kanyang pagsisikap. Ganap na nag-recover na si Xu Jingming ay inactivate ang kanyang Golden Lightning. At sinabi kay Eva na handa na siyang simulan ang ika-28 floor. Agad siyang inilipat sa battlefield, napalibutan ng Magic Circle at 5 nagngangalit na Earth Black Wolves. Agad na inilunsad ng pack ang isang coordinated assault, naghahadyas ng walang tigil na barrage ng mabibigat na boulders patungo sa kanya. Mabilis na umikot si Xu Jingming gamit ang kanyang spear upang i-deflect ang paparating na mga bato, natagpuan na ang dami ng pinagsamang pag-atake ay napakalaki. Napakalakas ng depensa kaya't nakakita ng opening ang isa sa mga wolf, sumugod ito at malupit na kinagat ang balikat niya bago itinapon siya sa ere. Labis na napadala sa pinagsamang lakas ng pack, sumigaw si Xu Jingming habang nilulusog siya ng 5 Tier 5 beasts, na brutal na pinunit ang kanyang simulated body. Biglang natapos ang simulation, lumitaw ang isang kumikinang na magic circle sa itaas ng battlefield habang nagre-reset ang system. Muling nabuhay ang avatar ni Xu Jingming sa virtual hall, ang kanyang katawan ay bahagyang pixelated pa rin. Mahinahon na sinabi ni Eva sa kanya na nabigo siya sa ika-28 floor trial. Kalmadong tiningnan ni Xu Jingming ang kanyang digital hands, tinanggap ang pagkatalo. Inamin na inaasahan ito laban sa ganitong odds, bagamat napansin niya na kakaiba ang karanasan ng simulated death. Ipinaliwanag ni Eva na ang death sequence ng simulation ay nag-aalis lang ng sensory inputs upang protektahan ang utak ng user, na sinasabi na kahit kaya niyang isimulate ang tunay na kamatayan, ito ay may mataas na panganib ng aktwal na mental damage. Mausisa, tinanong ni Xu Jingming kung ano ang binubuo ng ika-29 na floor trial. Playfully na sinabi ni Eva na karaniwan ay hindi niya ito ibabahagi sa isang nabigo, pero gumawa siya ng exception para sa isang S-class student. Inihayag niya na ang ika-29 na floor ay may isang Tier 5 mid-rank Earth Black Wolf, habang ang ika-30 floor ay may 5 nito. Binanggit niya na ang virtual trial ay kasalukuyang hanggang 30 floors lang. Nagulat si Xu Jingming sa mababang limit, at tinanong kung bakit napakaikli ng simulation. Nag-cross ng arm si Eva at tuyong ipinaalala sa kanya na ang normal na estudyante ay hindi monster tulad niya, dahil karamihan sa mga senior ay nagtatapos sa Tier 4 mid-rank, kaya sapat na ang 30 floors. Ngumiti ng kumpiyansa si Xu Jingming at sinabing malapit ng kailangan ng universidad na mag-program ng karagdagang floors para lang ma-accommodate siya. Playfully na sinabi ni Eva sa kanya na ay clear muna ang ika-30 floor bago gumawa ng ganitong demand. Habang natutunaw ang kanyang avatar para mag-log out, ipinaalam niya sa kanya na ang pagkuha ng unang pwesto sa leaderboard ay nakakakuha ng seasonal reward na 2,000 credits, na nakadeposito na sa kanyang student account. Binuksan ni Xu Jingming ang kanyang mga mata habang nagde-deactivate ang kanyang physical stasis pod. Lumabas siya sa advanced machine, tiningnan ang kanyang kamay at namangha sa teknolohiya ng universidad, na pinag-isipan na. Bukod sa walang sakit na kamatayan, ang virtual environment ay parang totoong realidad. Biglang naputol ang kanyang iniisip ng tumingala siya, at halatang nagulat sa nakita sa labas ng kanyang pod. Isang napakalaking grupo ng mga estudyante ang nagtipon sa training facility, napalibutan ng kanyang stasis machine habang sabik na naghihintay na lumabas siya. Naghiyawan ng todo ang mga estudyante, pinupuri ang kanyang incredible 1 million combat power at tinatawag siya sa kanyang moniker, ang Thunder Emperor. Masigasig nilang hinimok siya na siguraduhin ang unang pwesto sa darating na league, may isang babae na humihingi ng autograph niya. Napapalibutan ng naghihiyaw na grupo, isang overwhelmed pero naaaliw na si Xu Jingming ay ngumiti ng awkward, na sinabi sa sarili kung gaano ka-enthusiastic ang kanyang mga kaklase. Pagkatapos sa wakas ay makalayo sa excited na crowd, nagkita si Xu Jingming kay Song Chukyo. Masaya niyang binati siya sa opisyal na pagkuha ng unang pwesto sa leaderboard. Mapagkumbaba niyang itinuring itong ordinaryong performance. Binago ang topic, ipinaalala ni Song Chukyo sa kanya ang kanyang pangako na
Mag-spar sa kanya pagkatapos ng kanyang pagbabalik mula sa Secret Realm, tinatanong kung libre siya sa hapon. Kinantsawan siya ni Xu Jingming ng playful, tinatanong kung hindi pa ba sapat ang mga pagkatalo niya. Kumpiyansang itinaas niya ang kanyang kamao, hinahamon siya na talunin siya hanggang sumuko kung talagang may kakayahan siya. Naaaliw, ipinaalala niya sa kanya kung gaano kadali niyang natalunan ang dalawa nila ni Jiang Chaoxuan. Sumang-ayon siya sa spar, pero sinabing kailangan munang maghintay hanggang gabi dahil may mandatory team training session siya. Masaya siyang sumang-ayon na hanapin siya. Mamaya, habang pinapanood itong umalis, isang namumula si Song Chukyo ay namangha sa kanyang mabilis na pag-unlad, lihim na umaasang magiging successful ang kanyang romantic advances ngayong gabi. Dumating sina Yao Feng at Kung Shuo sa isang espesyal na circular room na may advanced training pods. Tinanong ni Yao Feng ang kanyang teammate kung ano ang pakiramdam nito sa pagkawala ng top rank. Kalmadong sumagot si Kung Shuo na wala siyang sama ng loob, na inaamin na ang napakalaking lakas ni Xu Jingming ay nagpapatunay na karapat-dapat talaga ito sa unang pwesto. Lumitaw si Xing Dunling kasama ang isang blue-haired senior student at pinuri ang kanyang mature na pag-iisip. Napansin ng blue-haired student na may lumalapit at binigyan ng alerto ang grupo. Pumasok si Xu Jingming sa kwarto, ngumiti at magalang na binati ang kanyang mga senior teammates habang dumarating para sa kanilang nakatakdang practice. Nagsisimula ang chapter mga lods, pumasok si Xu Jingming sa training facility at nakita ang kanyang mga kasamahan sa team, kabilang sina Shen Dunling, Yao Fang, at Kung Shuo na naghihintay sa kanya. Nang makita siyang dumating, magalang nila siyang binati bilang kanilang captain. Tinipo ni Coach Yang Jintian ang buong team at sinabihan ang lahat na pumasok sa virtual stealth cabin upang simulang ang kanilang practice. Sa isang kidlat ng liwanag, dinala ang buong team sa isang maliwanag at walang laman na virtual space. Pagkatapos nilang makapag-ayos, ipinaliwanag ng coach na ang kanilang mga susunod na laban ay susubok kung gaano kahusay ang kanilang pagsasama-sama. Kaya nagsimula siya ng isang round ng introductions upang matulungan ang lahat na maunawaan ang mga kapangyarihan ng isa't isa. Tinakto niya ang team lineup na binanggit na mayroon silang 8 miyembro sa kabuuan na may 5 starting players at 3 substitutes. Nagsimula ang coach sa kanilang vice captain, si Kung Shi. Ipinaliwanag niya na si Kung Shi ay may A-rank ability na tinatawag na Solid Iron Giant Bear, na lubhang nagpapalakas sa kanyang lakas at nagbibigay daan sa kanya na lumaban sa frontline bilang kanilang pangunahing tank. Susunod, ipinakilala niya si Shen Dunling bilang assassin ng team. Kasama ang kanyang A-rank Demon Moon Blood Fox ability, at si Yao Fang bilang kanilang ranged mage na gumagamit ng A-rank Extreme Cold Ice Soul. Ang huling starting member ay si Gu Wan. Siya ang support player ng team na gumagamit ng kanyang myriad turning spiritual light upang pagalingin ang mga sugat at palakasin ang kapangyarihan ng kanyang mga kasamahan. Paglipat sa mga substitutes, ipinakilala ng coach si Tao Guan, isang warrior na may A-rank bronze body. Ipinakilala rin niya si Li Chengfeng, isang mage na gumagamit ng A-rank abyssal karmic fire, at si Su Royan, isang support player na may A-rank gentle spirit water. Pagkatapos maipakilala ang iba pang miyembro ng team, tumingin ang coach kay Xu Jingming at naghanda na ipaliwanag ng formal ang mga kapangyarihan ng kanilang captain. Walang pakundangan na pinutol ni Yao Fang ang coach at sinabing walang kailangang paliwanag dahil alam na ng lahat na ang kanilang captain ay isang rare S-rank awakener. Mabilis na itinama siya ng coach na nagpagulat sa lahat sa pagbubunyag na si Xu Jingming ay talagang SS rank na may lightning ability na Duty and Divine Lightning. Tinitigan lang ni Yao Fang at Shen Dunling ang kanilang captain ng lubusan sa disbelief. Isang alon ng pagkamangha ang bomb-alot sa team habang pinoproseso nila ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihang ito. Tinuro ni Yao Fang na ipinapaliwanag nito kung bakit naging golden ang lightning ng kanilang captain, habang ang iba naman ay nagbulungan sa isa't isa na sinusubukang alamin kung paano naging SS rank ang kanyang ability. Sinabihan sila ng coach na tumutok sa katotohanan ng SS rank ability sa halip na kung paano ito nangyari. Pagkatapos ay tinakpan niya ang tournament rules, na ipinaliwanag na ang mga manlalaro ay limitado sa paggamit ng A-class battle suits at S-class weapons upang mapanatili ang pagiging patas. Lumitaw ang mga hologram ng high-tier armor at weapons sa paligid nila.
Ipinaliwanag ng coach na maaari silang pumili mula sa mga virtual items na ito, ngunit maaari rin nilang i-upload ang data ng kanilang mga tunay na armas sa totoong buhay para sa mga susunod na practice sessions. Kumuha si Xu Jingming ng isang standard virtual spear at napagtanto na ang mga limitasyong ito ay para bigyan ng patas na pagkakataon ang mga normal na paaralan laban sa mga elite universities na madaling makapamahagi ng SS class gear. Nagdesisyon siyang i-upload ang kanyang sariling Flowing Cloud Golden Edge Spear bago ang kanilang susunod na session. Bago simula ng kanilang teamwork drills, hiniling ng coach sa lahat na ipakita ang kanilang mga skills upang malaman ng team kung ano ang aasahan. Sinabihan niya si Xu Jingming na magsimula muna at tinanong ng captain kung dapat niyang ipakita ang lahat. Tumango ang coach, na ipinaliwanag na ang pagkakita sa kanyang buong kapangyarihan ay makakatulong sa team na makabuo ng pinakamahusay na estratehiya para sa kanilang mga laban. Naghanda si Xu Jingming ng kanyang spear at sinabihan ng grupo na ang kanyang fighting style ay pinagsasama ang spear attacks, close combat, at ranged spells, at idinagdag na ipapakita niya ito isa-isa. Habang hinahawakan niya ang kanyang armas, sumabog ang Golden Lightning sa paligid niya. Pinanood ng team sa pagkamangha, namangha sa kung gaano mas mapanganib at maganda ang hitsura ng kanyang SS rank energy sa personal kumpara sa video recordings. Sinimulan niya ang kanyang showcase sa isang blur ng mabilis na strikes, na naghahadyos ng maraming chain lightning spears na palm unit sa hangin. Mabilis na lumipat sa kanyang susunod na galaw, nagcast siya ng Thunder Prison upang i-lockdown ang lugar, naghagis ng Focused Thunder Spear, at tinapos sa isang mabigat na lightning punch upang ipakita ang kanyang close range damage. Mula sa gilid, lubusang nabigla sina Li Chengfeng at Guan sa lakas ng kanilang captain. Confident na sinabi ni Li na sigurado silang mananalo habang lihim na iniisip ni Guan kung may magagawa pa ba ang kanyang support skills para sa isang ganito kalakas. Pagkuha ng pahinga, tumayo si Xu Jingming habang ang kanyang spear ay kumikislap sa kuryente. Walang pakundangan niyang sinabihan ang kanyang mga stunned teammates na iyon lang ay warm-up at ngayon ay ipapakita niya ang kanyang S-rank combat skills. Lubusang naiwang walang masabi sina Li Chengfeng at Guan, na nakatitig sa gulat habang napagtanto nila na ang mga crazy attacks na nakita nila ay halos simula pa lamang. I-activate ni Xu Jingming ang kanyang S-rank Indestructible Thunder Body at nilapisan ito ng kanyang Health Under Armor. Wild na umalab ang kanyang buhok sa golden energy, na nagpawis kay Tao Guan habang napagtanto niyang ang lightning armor ng captain ay mas matibay kaysa sa kanyang bronze body. Pagbalik sa offense, pinaputok ni Xu Jingming ang kanyang heavenly lightning technique. Ang malaking blast ng magic ay palm unit sa virtual field, na nag-iwan sa team na stunned na nakamaster na niya ang isa pang S-rank move. Kahit pagkatapos ng napakalaking pagkasira, kalmadong binanggit ni Xu Jingming na ang attack na ito ay hindi pa rin ang kanyang pinakamalakas. Nagtipon siya ng blazing red lightning sa kanyang fingertip, naghahanda na ipakita ang kanyang ultimate trump card. Pinaputok niya ang attack, na nagdala ng isang giant fiery finger mula sa langit na bumagsak sa lupa. Ang impact ay lumikha ng isang malaking explosion, na tinakpan ng battlefield ng blinding light at apoy. Nang tuluyang maalis ang usok, dahan-dahang lumapit sina Shen Dunling at Yao Fang sa gilid ng isang giant glowing crater. Tinitigan nila ito sa gulat, hindi makapaniwala na isang estudyante ang makakagawa ng ganito kalaking pinsala. Natakot sa blast, tinanong ni Kung Shuer ang coach kung gaano katibay ang virtual floor. Nang sabihin ng coach na ito ay kasing tibay ng C-class alloy, namutla si Kung Shuer, na napagtanto na ang isang tao na matamaan ng attack na iyon ay magiging abo agad. Ang pagkakita sa ganitong crazy power ay nagparamdam sa iba pang miyembro ng team na medyo useless. Nervously na tumawa si Tao Guan at sinabing hindi na nila kailangang lumaban kung sisimulan ng captain ang laban sa ganitong move, at huminga ng malalim si Shen Dunling, na sumang-ayon na parang walang saysay ang kanilang presensya. Napagtanto kung gaano ito ka-crazy, nakiusap si Tao Guan sa coach na pahintulutan si Xu Jingming na magpigil sa totoong games. Basta na lang siyang pinaalis ng coach, na sinabihan ang team na dapat silang mabilis kung talagang gusto nilang makipaglaban bago sirain ng captain ang kalaban na team. Tinitigan ng kanyang powerhouse na estudyante, ngumiti sa sarili ang coach. Naalala niya ang malaking pagkatalo nila sa Jing University noong nakaraang taon,
Ngunit ngayon ay lubusan siyang sigurado na kasama si Xu Jingming sa kanilang panig, hindi na sila matatalo muli. Tinapos ni Xu Jingming ang kanyang display at sinabing sakop na nito ang lahat ng combat moves na natutunan niya. Pagkatapos ay sinabihan ng coach ang iba pang miyembro ng team na ipakita ang kanilang mga kapangyarihan upang sa wakas ay makapagsimulang mag-practice ng magkasama. Mabilis na na-activate ng mga teammates ang kanilang abilities ng sabay-sabay, na pinuno ang virtual space ng mga flashy bursts ng yellow, apoy, tubig, blood red energy, at heavy armor. Curious kung paano lumapit si Guwan kay Xu Jingming. Tinanong niya kung maaari niyang i-test ang kanyang buff sa kanya, na hindi sigurado kung gagana ang kanyang A-rank support skills sa isang SS-rank fighter. Sumang-ayon si Xu Jingming, at tinakpan siya ni Guwan ng glowing green light. Lubusan siyang nagulat nang maramdaman niyang tumaas ang kanyang kapangyarihan ng at napatuntok na kailangan ng bawat team ng isang magaling na support player. Pagkatapos nilang tapusin ang kanilang teamwork drills, tinawag na ng coach na tapos na para sa araw na iyon. Pinakawalan niya ang lahat maliban kay Xu Jingming at sinabihan itong manatili. Kumaway ang natitirang team bilang pamamaalam at nag-log out, ang kanilang mga virtual bodies ay unti-unting nawala. Ngayong sila na lang dalawa, ng estudyante na. Kailangan nilang pag-usapan ang kanilang battle plan. Tumango lang si Xu Jingming at sinabihan ang kanyang guro na magpatuloy at sabihin ang nasa isip niya. Ipinaliwanag ng coach na ang tournament ay may mahirap na format kung saan kailangan nilang labanan ang maraming top schools ng sunod-sunod. Tinanong niya si Xu Jingming kung handa siyang manatili sa battlefield sa baba ng walang pahinga. Ngumiti lang ang kapatid at tinanggap ang hamon ng walang pag-aalinlangan. Nagsisimula ang chapter mga lods sa papalabas na si Xu Jingming sa team practice nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya ito at narinig si Song Chukyo na mukhang nag-aalala na humihingi sa kanya na diretsyo na pumunta sa kanyang dorm, na ipinapaliwanag na ang kanyang bagong battlesuit ay masyadong mag-inconvenient na isuot sa labas. Di na raw kasi nga matiis ang tawag ng laman, kaya pinasok ang bahay. Walang pag-aalinlangan na sumang-ayon si Xu Jingming at agad na nagpunta roon. Habang naglalakad, hindi niya mapigil ang isipin kung ano ang ibig sabihin nito. Bakit naman magiging inconvenient ang isang battlesuit sa labas? Hindi nagtagal ay nakarating siya sa kanyang luxurious residence at tinunag ang doorbell sa front gate. Ang kanyang roommate, si Shi Dangxia, ay bumati sa kanya ng may alam ng ngiti. Inanyayahan siyang pumasok at itinuro ang training room sa second floor kung saan naghihintay si Song Chukyo. Napansin ni Xu Jingming na medyo kakaiba ang mapaglarong ngiti nito, ngunit binaliwala niya ito at umakyat sa itaas. Itinulak niya ang pinto ng training room at natigilan sa kanyang kinatatayuan, lubusang natigilan sa nakita niya. Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? Nakatayo si Song Chukyo doon sa isang bagong skin-tight futuristic battlesuit, asul at puti, na may malaking revealang cutout sa paligid ng kanyang tiyan. Namula ng husto si Xu Jingming at mabilis na inilipat ang kanyang tingin. Ipinaliwanag ni Song Chukyo na ito ay isang bagong high-tech suit na dinisenyo upang mabawasan ang wind resistance, at napansin ang reaksyon niya, tinanong kung mukha itong kakaiba. Maging si Xu Jingming na flustered pa rin ay pinanindigan na mukha itong perpekto. Natuwa si Song Chukyo sa sagot niya at ngumiti ng malapad. Lihim niyang ipinagdiwang ang tagumpay ng kanyang plano. Sinadya niyang bumili ng mas maliit na size upang subukan ang reaksyon nito at nararamdaman niya ang excitement nito sa pamamagitan ng kanyang light ability. Handa na para sa kanilang spar, tinawag niya ang kanyang halberd mula sa storage ring sa isang kidlat. Ng fiery light, sa fighting stance, inilatag niya ang mga patakaran. Dapat ibaba ni Xu Jingming ang kanyang lakas sa Tier 2 low rank, upang bigyan siya ng pagkakataong talunin ito sa wakas. Tinanggap ni Xu Jingming ang hamon ng may ngiti at nagsimulang tanggalin ang kanyang long coat. Itinapon ito sa gilid at zizin na ipinahayag na mas lumakas na siya at kaya niyang talunin ito gamit lang ang kanyang mga hubad na kamay.
Hindi na tinag si Song Chukyo, hinigpitan ng hawak sa halberd at binigyan ng babala na siya rin ay nag-training ng husto. Agad siyang sumugod pasulong sa high-speed charge, na itinulak ang kanyang armas diretso sa dibdib nito. Walang pakundangan na umatras si Xu Jingming, ang matalas na dulo ng halberd ay nalampasan siya ng saglit. Sa lightning speed, lumabas ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan ang shaft ng armas, na tuluyang pinahinto ang pag-atake. Gamit ang hawak bilang pivot, tumalon si Song Chukyo sa ere, maganda ang pag-flip sa ibabaw ng ulo nito at umiwas sa counter-punch. Maayos siyang nakalagpas sa likuran nito ng may playful giggle, na ikinaganda ng papuri mula kay Xu Jingming sa kanyang agile escape. Nahulog sila, sa mabilis na palitan ng suntok. Naglabas siya ng maraming strikes habang madali itong umiiwas at lumalapit hanggang magkaharap na sila. Ang matinding laban ay mabilis na nakapagod kay Song Chukyo. Hingal na hingal at puno ng pawis, sumandal siya sa kanyang halberd para sa suporta habang nakatayo si Xu Jingming sa malapit, na mukhang hindi apektado. Sa isang triumphant grin, tinanong niya kung handa na ba itong umamin ng pagkatalo at sumuko. Tumangala ng may mapaglarong ngiti, ang hingal na si Song Chukyo ay umamin sa spar, ngunit mapagbiro na idinagdag na ang pagkatalo ay hindi nangangahulugan na susuko siya. Kailangan talaga nitong masaktan siya upang mapilitan. Seryosong tinanggap ni Xu Jingming ang hamon at tumigas ang kanyang ekspresyon. Sumabog ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang buhok ay nagninggas sa brilliant golden yellow habang sumugod pasulong sa nakakatakot na bilis. Lubusang natigilan si Song Chukyo sa biglaang pagsabog ng lakas, at ang tanging magagawa niya ay mapahinga ng malalim habang ito ay lumapit sa isang iglap, huminto ng ilang pulgada mula sa mukha nito sa pamamagitan ng paghawak sa halberd. Pagkalabas sa battle focus, mabilis na umatras si Xu Jingming ng may awkward na paumanhin, na umamin na saglit niyang nawalan ng kontrol. Habang hinahabol pa rin ang hininga, pinanindigan ni Song Chukyo na hindi ito kasalanan niya, na hinala na ang aggressive surge ay mula sa dragon-type beast bloodline na nasipsip nito. Ang intensity ng sandaling iyon ay nag-iwan ng mabigat na romantic tension sa hangin. Tinipon ng kanyang lakas ng loob, nerbyosong tinanong ni Song Chukyo kung pwede ba niyang itanong ang isang bagay. Namumula, tinitigan niya ito sa mata at matapang na tinanong kung gusto ba nito siya. Isang tanong na, nagpatigilan sandali kay Xu Jingming. Nawala ang kanyang playful demeanor. Tinitigan niya pabalik sa mga mata nito at taos pusong umamin na oo, gusto niya ito. Nanlaki ang mga mata ni Song Chukyo at kumalat ang malalim na pamumula sa kanyang mukha habang labis na natuwa sa direktang at tapat na sagot. Sa labis na tuwa, mabilis niyang inilagay ang kanyang halberd sa spatial ring, excited na tinanong kung talaga ba yun ang ibig sabihin. Hindi mapigilan ang kanyang kagalakan, umamin din siya ng kanyang nararamdaman at tumalon sa mga bisig nito, na hinihingi na maging official sila. Ngumiti ng mainit si Xu Jingming. At sinalo siya, sumang-ayon. Walang sayang na sandali, yumuko siya para sa isang malalim na halik na nagulat sa kanya. Sana all ligtas. Ligtas sa sakit. Hinayla siya palapit at bahagyang inangat mula sa lupa sa passionate embrace. Nang maghiwalay sila, tinakpan ni Song Chukyo ang kanyang bibig na flustered, mahiyain na tinanong kung bakit hindi pa ito naging ganito kalakas ang loob noon. Mapaglaro nitong sinabi na magiging hooligan siya kung hindi pa sila official na magkasintahan. Nang marinig ang dahilan, inilipat nito ang ulo palayo, mapaglarong sumang-ayon sa loika nito. Pagkatapos ay yumuko ito at nagbigay ng mabilis at nakakagulat na halik sa pisngi niya. Habang hinahawakan ni Xu Jingming ang kanyang mukha sa gulat, ipinaliwanag nito na dahil nag-iwan na ng marka si Jiang Chukyo noon, gusto niyang mag-iwan din ng kanya, na nagpagulat sa kanya kung gaano sila kalapit. Pinuri naman ni Song Chukyo ang karakter ng kanyang senior sister, matapang na sinabing hindi siya mag-aalala kung gusto rin ito si Jiang Chukyo. Isang hindi inaasahang komento na nagpabigla sa kanya. Lumapit ito ng mas malapit, seryosong ipinaliwanag na ang isang elite SS rank user tulad niya ay tiyak na maakit ang maraming babae, at mas gugustuhin niyang ibahagi ito sa isang taong gusto niya tulad ni Jiang Chukyo kaysa sa isang estranghero. Leo kan tawag mo format. Tumingin pababa si Xu Jingming, nagulat sa kanyang open-mindedness. Ngunit mahinahong itinuro na kahit gusto niya ang kanilang senior sister, maaaring hindi naman gusto ni Jiang Chukyo na sumali sa kanilang bagong relasyon.
Isang sly smile ang kumalat sa mukha ni Song Chukyo habang inilabas ang kanyang bitag, mapagbiro na tinanong kung ibig sabihin noon ay hindi siya tatanggi hanggat handa si Jang Chukyo, na nagpalit sa kanya ng nerbiyos. Bago ito makasagot, tumingin si Song Chukyo sa pinto at tinawag si Jang Chukyo, na inihayag na narinig niya ang lahat at ang final choice ay sa kanya. Lubusang natigilan si Xu Jingming, mabilis na inikat ang ulo, at pinagpapawisan ng nerbiyos habang kalmadong pumasok si Jang Chukyo sa kwarto. Ngumiti ito, lumapit sa kanya at mapaglarong binigyan ng babala ang kanyang junior brother na huwag susukwan ang salita. Perpektong nahuli sa kanilang coordinated plan, nakatayo nang walang masabi ang dumbfounded na si Xu Jingming, napagtanto na ang dalawa ay nagplano nito mula pa simula. Nakulong sa pagitan ng mga expectant na tingin ng dalawang ngumingiting babae, isang nagpapawis na si Xu Jingming ay walang makitang paraan para makalabas. Yumuko siya ng may resigned sigh, tinanggap ang kanyang kapalaran, na nagpasya na dahil good things come in pairs, tutuperan niya ang kanyang salita. Sa tuwa, ipinahayag ni Song Chukyo na settled na. Ang tatlo na sila ngayon ay magkasama. Mahigpit na niyakap nito ang isang braso niya habang mainit na hinawakan ni Jang Chukyo ang isa pa, na iminumungkahi na mag-latte night snack sila. Gayunpaman, pinilit ni Song Chukyo na maligo muna dahil puno siya ng pawis. Hinawakan niya ang kamay ni Jang Chukyo. Inanyayahan itong maligo ng magkasama, at masaya namang sumang-ayon si Jang Chukyo. Habang naglalakad palayo ng magkahawak kamay ang dalawang babae, sumilip si Song Chukyo pabalik sa kanyang balikat ng may teasing look, na tinatanong kung maghihintay siya roon o sasama sa kanila sa shower. Flustered sa bold na imbitasyon, si Xu Jingming ay malapit ng excited na tanggapin ang pinigilan iyon ni Jang Chukyo. Biro nitong dahil sobrang lakas niya, hindi siya pinawisan, kaya sila na lang ang lalabas. Naiwang nakatayo ng mag-isa, isang devastated na si Xu Jingming ay hinigpitan ang kanyang mga kamao, komikong umiiyak ng anime tears habang sumisigaw sa loob tungkol sa gustong sumama sa kanila. Pagkatapos kumalma, naglabas siya ng defeated sigh. Sa kabila ng pang-aasar, gayunpaman, isang tunay na ngiti ang kumalat sa kanyang mukha habang pinapanood ang kanyang dalawang bagong girlfriends na naglalakad palayo, na nag-iisip ng may amusement kung paano ang isang simpleng training session ay absurdong nagtapos sa pagkakaroon niya ng dalawang girlfriends ng sabay. Nagsisimula ang chapter mga lods kinabukasan, nakatayo sa gitna ng mga labi ng mga napakalalaking halimaw sa Wengshui Wilderness Area. Kinakalkala ni Xu Jingming na ang kanyang bagong naipon na 5,000 ability points ay madaling makakapondo sa kanyang kasalukuyang mga layunin. Nakasandal sa kanyang spear, pinag-iisipan niya ang kanyang mabilis na pag-unlad. Sa loob ng wala pang kalahating taon, halos walang makakapigil sa kanya sa mapanganib na lugar na ito, maliban sa ilang mid-rank tier 5 beasts na nananatiling tunay na banta. Isang biglang ningning ng liwanag sa siksik na gubat ang nakakuha ng kanyang pansin. Nakilala niya ang isang rare na uri ng glowworm flora na katutubo sa lugar, at nagdesisyon siyang mangyelekta ng ilan. Yumuko siya at inani ang isang radiant golden 100-color flower, maingat na nakolekta ang 3 makulay na bunches sa kabuuan. Samantala, sa universidad, tinitingnan ni Vice Principal Ling Shuang ang mga opisyal na file sa isang holographic screen na ipinapakita ng isang floating drone sa kanyang opisina. Sa isang banayad na katok, tinawag niya ang bisita na pumasok. Pumasok si Xu Jingming, at tinanong ni Ling Shuang kung kakabalik lang niya mula sa wilderness. Pinatunayan niya ito, na ipinapaliwanag na siya ay nanghuhuli ng mga halimaw upang mapanatiling matalas ang kanyang real world combat instincts. Pinuri ni Ling Shuang ang kanyang dedikasyon sa praktikal na laban, na sumasang-ayon na ang lifelike virtual trials ay hindi kayang palitan ng real world experience. Lihim na natuwa si Xu Jingming na ang kanyang madaling gawang dahilan ay nakakuha ng ganitong mataas na papuri. Nagpasalamat si Xu Jingming sa kanyang mga salita at iniabot ang isa sa mga glowing 100-color flowers, magalang na iniaalok ito bilang souvenir mula sa kanyang ekspedisyon. Tinanggap ni Ling Shuang ang regalo ng may pag-iisip, kahit siya ay isang Tier 8 Grandmaster na regular na nakakatanggap ng mga mamahaling treasures, wala pang nagbigay sa kanya ng simpleng bulaklak.
Isang malambot na pamumula ang nagpainit sa kanyang mga pisngi habang itinago niya ang isang delighted smile sa likod ng mga petals. Bumalik sa negosyo, binanggit ni Ling Shuang ang mga kamakailang training victories ng kanyang team. Pinuri niya sila sa pagtalunin ng isa sa pinakamalakas na legendary teams ng universidad, na binanggit ang kahangahangang gawa ng pagdaig sa mga kalaban na umaabot sa mid-rank tier 4. Mapagpakumbabang nilinaw ni Xu Jingming na ang nakaharap nila ay ang mas mahina sa dalawang legendary squads. Pinanindigan ni Ling Shuang, na nananatiling kahanga-hanga ito, na umamin na ang napatunayan na kakayahan ng kanyang team ay sa wakas ay nagbibigay daan sa kanya na makapag-relax bago ang tournament. Sa isang glowing blue magic circle, lumitaw ang isang maayos na stack ng 10 tickets at maganda itong iniabot kay Xu Jingming bilang return gift. Sinusuri ang mga pulang passes, pinagpapawisan ng nerbiyos si Xu Jingming, na nakilala ang mga ito bilang ultra-rare premium inner-field tickets para sa National University League. Nahihiya niyang umamin na masyadong mahalaga ang regalo at parang sobra na ang utang niya rito. Ngumiti ng mahinahon si Ling Shuang, na pinanindigan na ang isang outstanding performance sa tournament ang magiging perpektong bayad. Motibado sa kanyang paghihikayat, Zizi na tinanggap ni Xu Jingming ang hamon. Mamaya, habang naglalakad sa isang maaraw na campus street, video call ni Xu Jingming ang kanyang tiyahin upang ialok ang mga tournament tickets. Masaya itong tumanggap, na relieved dahil ang kanyang pinsan ay stressed na sa paghahanap ng upuan. Habang dumadaan sa isang local coffee shop, binilang ni Xu Jingming sa isip ang natitirang passes, na nagpaplano na ipamahagi ang iba pa sa kanyang mga kaibigan na sina Song Chukyo at Jiang Chakshuan. Tamang-tama, narinig niya ang kanyang pangalan na tinatawag at nakita ang dalawang babae na masayang nagmamadali patungo sa kanya sa paved path. Magiliw na binati sila, iniabot niya ang dalawa pang radiant golden 100-color flowers, na nagbigay ng isa sa bawat isa sa mga clearly na not-ouch na babae. Labis na natuwa sa hindi inaasahang mga regalo, sabay silang nagtanim ng matamis na halik sa kanyang mga pisngi. Ngumiti sa kanilang pagmamahal, iniabot niya ang mga tournament tickets, na tinatanong kung ilan ang kailangan nila para makadalaw sa upcoming event. Excited na humingi si Song Chukyo ng dalawa, upang madala ang kanyang kaibigang si Xiaoya, habang ang isang demon na si Jiang Chakshuan ay kailangan lang ng isang pass. Nakakapit sa kanyang braso, ipinaliwanag ni Song Chukyo na hindi niya makakapag-polim ng maayos dahil sa maagang alis. Idinagdag ni Jiang Chakshuan nang may paumanhin na kailangan din niyang makaligtaan ang kanyang polim dahil sa level 3 pharmacist exam niya mamaya sa araw na iyon. Ngumiti ng mainit si Xu Jingming, mahinahong hinaplos ang ulo ni Jiang Chakshuan at binigyan ito ng wish na good luck. Pinanindigan niya silang pareho, na nangako na magkikita-kita silang muli sa Qingshu City para sa main event. Pagdating sa napakalaking combat technique library, nagdesisyon si Xu Jingming na matutunan ang isang bagong S-class spear technique upang matiyak ang tagumpay. Sa loob ng isang private study room, inutusan niya ang AI na si Eva na i-filter ang lahat ng S-class lightning attribute spear techniques. Ipinakita ni Eva ang mga holographic files. Sa 5 opsyon lamang na available, pinili ni Xu Jingming ang Thunder-Piercing Demon Killing Spear. Detalyado ng system kung paano binubuo ng skill na ito ang isang lightning net upang lubhang mapataas ang thrusting speed, na nagtatapos sa isang compressed thunder explosion. Lubos na nasiyahan sa destructive na paglalarawan nito, hiniling niya kay Eva na kunin ang physical manual. Agad na nag-deliver ang isang assistant ng isang makapal na tomo, at siya ay sumabak sa pag-aaral ng material ng may matinding focus. Pagkatapos ng matinding pag-aaral, binawasan ng system ang 3,200 ability points, na nagkumpirma sa kanyang successful acquisition ng beginner level. Isinara niya ang libro ng may matalim na tunog at ngumiti, na alam na ang explosive power ng teknik ay perpektong akma sa kanyang combat style. Nakasandal pabalik ng may relaxed stretch, tahimik niyang pinuri ang instant learning feature ng system. Napagtanto na ang bagong teknik na ito ay mas mahal sa points kaysa sa kanyang Thunder God Finger, at labis siyang sabik na subukan ang destructive potential nito. Dahil hindi pa kumpleto ang kanyang mga paghahanda, inutusan niya si Eva na ipakita ang pinakabagong A-class lightning combat techniques ng library.
Sa mga bagong holographic files, ang isang A-class technique na tinatawag na lightning shadow ang nakakuha ng kanyang pansin. Ito ay gumagamit ng energy upang lumikha ng isang trailing clone na sumusunod sa mga attacks, na nagbibigay ng hanggang 30% ng original damage para sa seamless combos. Nakikilala ang mataas na tactical value nito, na pagtanto ni Xu Jingming na ang follow-up strikes ng clone ay perpektong matatakpan ng kanyang mga vulnerable combat opponents. Kung gagamitin ng tama, ito ay may utility ng isang S-class skill. Tiyak na itinuro niya ang display, pinili ang lightning shadow technique, at agad na kinumpirma ni Eva ang kanyang pagpili. Kinabukasan ng umaga, isang napakalaking transport airship ang naghihintay sa team sa athletic field. Nakatayo malapit sa boarding ramp, ipinahayag ni Zhou Ying ang malaking kasiyahan sa sleek design ng kanilang bagong opisyal na uniforms. Isang napakalaking crowd ng mga estudyante ang nagtipon upang magpaalam sa kanila, na masiglang nag-cheer para sa Magic City University, lalo nilang hinayp ang Thunder Emperor, na iniiling na huwag maging maawain at walisin ang kompetisyon. Habang umaakyat sa ramp kasama ang kanyang mga kasamahan, itinaas ni Xu Jingming ang isang kamay sa isang confident wave bilang pagkilala sa kanilang masiglang suporta. Umugang ang mga makina ng airship, umakyat ito sa malinaw na kalangitan habang opisyal na silang nagpunta para sa tournament. Sa kabilang banda sa Qingshu City, ang malawak na host location para sa event, nagsalita si Xiaopeng sa isang maayos na formation ng mga unipormadong estudyante. Binabalaan niya na dahil malapit sila sa numero ng 5 Demon Layer, kailangan ng absolute security, at inutusan silang magpakita ng grand hospitality bilang mga kinatawan ng Changing Superpower University. Hindi nagtagal pagkatapos ay lumitaw ang Magic City University airship sa ibabaw ng landing zone ng host city. Pinagmamasdan ng grand arrival nito, inutusan ni Xu Ping ang isang assistant na i-activate ang guiding lights. Maayos na lumapag ang mabigat na transport ship sa designated pad, na nagpanghoy ng malalakas na hangin. Habang bumababa ang team sa kanilang magkakatulad na long coats, ang naghihintay na crowd ay puno ng excitement. Nakilala ng mga onlookers si Kung Shi at nagbulungan sa pagkamangha tungkol sa kanyang mid-rank Tier 4 status, at excited na itinuro ang formidable presence ni Shen Dunling. Sa wakas, natukoy ng crowd ang huling miyembrong lumabas, ang mabilis na sumisikat na S-rank Thunder Emperor, si Xu Jingming. Lumabas siya ng may kalmado at focused na ekspresyon, alam niyang opisyal nang nagsimula ang tournament, at oras na para ihinto ang pagtatago ng kanyang tunay na SS rank ability. Nagsisimula ang chapter mga lods at pagkarating sa Qingshu City, sinalubong ni Xu Ping si Vice Principal Ling Shuang at ang koponan ng Magic City University. Inanyayahan niya sila sa isang marangyang tanghalian para sa kanilang karangalan, na magalang namang tinanggap ni Ling Shuang. Pagpasok sa eleganteng lugar, magalang na binati ng mga kawani ang koponan. Ang kanilang pagdating ay mabilis na nakatawag pansin sa iba pang mga bisita. Dalawang nakatayo doon ang nagtsismisan tungkol kay Xu Jingming. Pinuri ng isa ang gwapong S-rank na kapitan, habang ang isa naman ay nanguyam sa kanyang Tier 3 na antas, at ipinalagay na ginagamit lamang siya ng Magic City University bilang isang promotional na makhain. Nang marinig ang mga puna, ibinulong ni Zhou Ying kay Xu Jingming na siya ay hinahamak. Hindi natitinag, ngumiti lamang siya at sumagot na ang minamaliit ay nagiging mas kawili-wili. Si Wang Qi, ang kapitan ng koponan ng Jing University, ay lumapit at formal na nagpakilala kay Xu Jingming. Pagkatapos ng mabilis na pakikipagkamay, may kumpiyansang sinabi ni Wang Qi na inaasahan niyang makikita sila sa seremonya ng pagbubukas. Naglakad siya palayo kasama ang kanyang kasamahan sa koponan, habang tahimik namang nanunood si Xu Jingming. Sa inis, tinawag ni Yao Fang si Wang Qi na mayabang, at isinaad na kumikilos ito na tila nanalo na ang Jingyu. Gayunpaman, ipinunto ni Zhou Ying na kayang maging mayabang ng kalabang kapitan dahil siya ay isang Tier 4 high rank na may pseudo S-rank na kakayahan na tinatawag na Heavenly Universe Meteorite. Habang nakakuyom ang kamao, galit na nangako si Yao Fang na dudurugin ang kanilang labis na tiwala sa sarili sa panahon ng paligsahan, and tumangging hayaan ang Jingyu na ulitin ang kanilang nakaraang tagumpay. Upang maalis ang tensyon, iminungkahi ni Xu Jingming na mag-focus muna sila sa pagkain,
at binanggit na kailangan niyang pumunta sa istasyon ng high-speed rail sa lalong madaling panahon upang sunduin ang kanyang mga panauhin. Samantala, isang tren ang dumating sa istasyon ng Riles ng lungsod. Bumaba sina Tang Chi, Zhou Mingyang, at Meng Di, habang hinahangaan ang magandang arkitektura at mahusay na serbisyo ng abalang terminal. Nakatayo sa istasyon, tumingin sa paligid si Tang Chi nang may pag-asa, at nagtatanong kung bakit natatagalan si Xu Jingming. Ang kanyang paghihintay ay naputol ng isang nakangising binata na nagngangalang Huang Tian ang lumapit. Tinawag siya nitong isang magandang mahaba ang binti, at mapangahas na humingi na makipagpalitan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Hindi natuwa, malamig siyang tinanggihan ni Tang Chi, at matatag na sinabi na hindi siya nagbibigay ng kanyang numero sa mga estranghero. Ang mga kasamahan sa koponan ni Huang Tian ay humagalpak sa tawa. Isang estudyanteng may matinik na buhok ang nagbiro tungkol sa kanilang gwapong kaibigan na sa wakas ay naitanggi, habang ang isang babaeng may kulay rosas na buhok ay nakakita rito na napakatawa kaya plano niyang sabihin ito sa kanilang kapitan. Napahiya at naging mapusok sa galit, ang mukha ni Huang Tian ay namilipit sa puot. Ininsulto niya si Tang Chi, tinawag siyang mapagmataas at isinaad na dapat siyang magpasalamat na tinanong pa siya nito. Sa galit sa kawalan ng paggalang, humakbang pasulong si Zhou Mingyang upang protektahan siya. Isang umiikot na aura ng enerhiya ng hangin ang nagtipon sa kanyang paligid. Habang hiningi niyang malaman kung ano ang sinabi ni Huang Tian, ngumisi si Huang Tian, naaliw na may nang ahas na hamanin siya. Inilabas niya ang kanyang sariling nagpapakitang gilas na aura, na nagdulot sa mga nakatayo na magulat at mapansing ang kanyang lakas ay nasa rurok ng Tier 3. Ang gulo ay nakahatak ng madla. Kinilala nila ang grupo ni Huang Tian bilang koponan mula sa Bashan Superpower University, at tinukoy siya bilang bise-kapitan at nagtatanong kung may magaganap na away. Sa pagkaunawa sa malaking agwat ng lakas, pinagpawisan ng malamig si Zhou Mingyang. Sa pagkilala sa panganib, hinawakan ni Tang Chi ang kanyang bisig at hinimok siyang umalis, at pinayuhan siyang huwag nang bumaba sa antas ng mapang api. Ang isa sa mga kasamahan sa koponan ni Huang Tian ay nakialam upang magpakalma ng sitwasyon, at ipinaalala sa kanya na nandoon sila para sa paligsahan at hindi dapat sirain ang reputasyon ng kanilang universidad. At ubiling umatras, marahas na itinuro ni Huang Tian si Zhou Mingyang. Nagbabala siya na hindi niya sila palalampasan ng ganoon kadali kung hindi dahil sa paligsahan. Pagkatapos ay tinutuya ang mahinang Tier 1 na katayuan ni Mingyang bilang walang karapatang magbayani. Habang lumuluha sa lupa sa pagkainis, lumingon si Huang Tian upang umalis ng galit, ngunit biglang nabangga sa isang taong nakatayo mismo sa kanyang daraanan. Nagulat, tumingala si Huang Tian upang makitang nakatayo sa harap niya si Xu Jingming. May kumikinang na mga mata at isang nakatatakot na titig, malamig na tinanong ni Jingming kung sapat ba ang kanyang sariling lakas upang ipagtanggol ang kanyang mga kaibigan. Nang si Huang Tian ay masyadong natakot upang sumagot, nag-ipon si Xu Jingming ng gintong kidlat sa kanyang palad, at malamig na sinabi na ang kanyang katahimikan ay sapat ng sagot. Nang walang pag-aatubili, nagbigay si Xu Jingming ng isang backhand na sampal na may kasamang kidlat sa mukha ni Huang Tian. Ang dugo ay tumalsik mula sa bibig ng mapang api dahil sa tindi ng lakas ng hampas. Bago pa siya makabawi, hinawakan siya ni Xu Jingming sa buhok at bumao ng isang brutal na tuhod ng malalim sa kanyang tiyan, na nagpadala ng mga shockwave sa hangin. Bumagsak ng mabigat si Huang Tian sa sahig, umuubo ng dugo at nakahawak sa kanyang tiyan habang si Xu Jingming naman ay nakatayo sa ibabaw niya. Ang mga mukha ni Tang Chi at Higan. Ang mga estudyante ng Bashan ay nagmadali upang tulungan ang kanilang sugatang bise. Kapitan, sa pagkilala kay Xu Jingming bilang ang mabagsik na kapitan ng Magic City University, nagbabala ang estudyanteng may matinik na buhok sa iba na huwag lumaban, at nagpas siyang maghintay na lamang sa kanilang sariling kapitan. Samantala, isang nasa sabik na nakatayo doon ang nag-record ng insidente sa kanyang telepono, at malakas na sinasabi sa kanyang mga manunood na binugbog lang ng S-rank na kapitan ng Magic City ang bise-kapitan ng Baishan. Ang estudyante ng Baishan na may matinik na buhok ay tumitig ng galit kay Xu Jingming at nagtatanong kung bakit niya sinaktan ang kanilang bise-kapitan ng walang dahilan. Itinuro ni Xu Jingming sina Tang Chi at Zhou Mingyang,
at ipinaliwanag na bagamat hindi nila siya direktang ginalit, nagkamali sila sa pagharas sa kanyang pinsan at kaibigan. Nang marinig ito, ang dagwang si Huang Tian ay tumungala ng may takot. Nahati ang madla nang ang isang binata na may kulay abo-asul na buhok ay nakipagsiksikan upang makadaan. Siya si Ji Hui, ang kapitan ng koponan ng Baishan. Nagbuntong hininga si Ji Hui, at tinatanong ang kanyang koponan kung paano sila nagkapasok sa ganoong kalaking gulo sa maikling panahon na kinuha niya upang magbayad ng bayarin. Pagharap kay Xu Jingming, kinilala ni Ji Hui ang kanyang pagkakakilanlan. Kahit na ang kanyang sariling koponan ang nagkamali. Una, binatikos ni Ji Hui si Jingming, na sinasabing ang kanyang matinding karahasan ay hindi katanggap-tanggap para sa mga kapwa kalahok sa paligsahan. Hindi natitinag sa pangaral, mahinahong tinanong ni Xu Jingming si Ji Hui kung aling universidad ang kanilang kinakatawan, at binanggit na tiyak na nasa paligsahan din sila. Nainsulto na binugbog ni Xu Jingming ang kanyang bise-kapitan nang hindi man lamang alam kung sino sila. Nagpakilala si Ji Hui bilang kapitan ng Baishan. Habang nanunuro ng may akusasyon, nagbanta siyang isusumbong ang insidente, at ipinaalala kay Jingming na ang mga pribadong away ay lumalabag sa mga patakaran at may panganib na ma-disqualify. Maliban na lamang kung hihingi siya ng paumanhin. May tiwala sa sariling ngumiti si Xu Jingming at ganap na binaliwala ang banta, at casual na inanyayahan si Ji Hui na magpatuloy at isumite ang ulat. Habang nagngangalit ang mga ngipin, natanto ni Ji Hui na hindi niya matatakot ang kapitan ng Magic City. Isinusumpa ang kawalan ng awa ni Xu Jingming, at ubili niyang inutusan ang kanyang koponan na umatras. Tinulungan ng mga estudyante ng Baishan ang kanilang bagbog saradong bise-kapitan at naglakad palayo habang ang grupo naman ni Jingming ay nanunood. Kinakabahang nagtanong si Tang Chi kung ang insidenteng ito ay makakaapekto sa kanyang karapatang sumali sa paligsahan. Si Xu Jingming ay nagbigay katiyakan sa kanya, at ipinaliwanag na sila ang nasa katwiran at hindi aalisin ng mga organizer ang isang pangunahing koponan dahil lamang sa isang maliit na alitan. Malayo sa istasyon, tinanong ng estudyanteng may matinik na buhok si Ji Hui kung talagang pababayaan na lang nila ang usapin. Ang isang dismayadong si Ji Hui ay umamin na ang kanyang banta ay isang bluff lamang, at ipinaliwanag na ang isang nangungunang koponan tulad ng Magic City University ay hindi naman madi-disqualify dahil lamang sa isang maliit na away. Habang hinahawakan ang tulay ng kanyang ilong sa stress, nagpahayag si Ji Hui ng isang mas malalim na alalahanin. Nagbabala siya sa kanyang koponan na ang salungatan ay malayo pa sa pagtatapos, at pinaghihinalaan na si Xu Jingming ay hindi sila palalampasan ng madali. Habang hawak ang kanyang pasang tiyan, ang bagbog na si Huang Tian ay nagulat, at nag-iisip kung talagang gagantay si Xu Jingming ng pribado pagkatapos siyang bugbugin ng ganoon katindi. Lumingon si Ji Hai na may malungkot na ekspresyon, at itinuwid siya. Nilinaw niya na ang kanyang tunay na kinatatakutan ay ang paghihiganti ni Xu Jingming ng legal sa loob ng arena ng paligsahan. Dinatnan ng takot ang mga estudyante ng Baishan, na labis na natatakot na madurog ng brutal sa isang opisyal na laban. May itim na mata at kulang na mga ngipin, ang isang natraumang si Huang Tian ay nagdaop ng kanyang mga kamay sa panalangin, at nagmamakaawa sa langit na huwag sana silang mapatapat laban sa Magic City University. Sisimula ang chapter mga lods habang kinausap ni Kapitan Jai Hui ang kanyang koponan tungkol sa kung gaano kahirap marating ang nangungunang 10 ng paligsahan. Sinabihan niya si Wang Ming na kumilos bilang kapalit at pumasok sa larangan kung ang kanilang kasamahan na si Kay Leon ay malubhang masugitan sa mga susunod na laban. Si Kay Leon ay nakaluhod pa rin sa sahig at mukhang bagbog sarado. Kinakabahan niyang tinanong ang kanyang kapitan kung talagang ganoon na ba kalala ang sitwasyon. Sa pagkadismaya, pinagalitan ni Jai Hui si Kay Leon dahil sa pagiging takot at umaasa na ang malakas na koponan ng Magic City University ay hindi magiging masyadong malupit sa kanila. Sa labas ng istasyon ng tren, sinabihan ni Tang Shi si Xu Jingming na magmadali. Nag-check si Xu Jingming sa kanyang telepono, huminto, at casual na sinabing naghihintay pa siya upang sunduin ang isang tao. Nag-usisa si Tang Shi at nagtanong kung sino ang kanyang hinihintay. Ngumiti si Xu Jingming at sinabing hinihintay niya ang kanyang kasintahan. Nagulat dito si Tang Shi. Nagbiro si Meng Di na ang mahiwagang babae ay malamig na isang magandang may mahabang binti.
At sa hindi nagtagal, dumating si Song Chukyo at masayang kumaway habang naglalakad kasama ang kanyang kasama sa silid na si Chi Dangxia. Ipinakilala ni Xu Jingming si Song Chukyo sa grupo bilang kanyang kasintahan at ipinakilala rin si Chi Dangxia. Tumingin si Song Chukyo sa mga bagong tao at hiniling kay Xu Jingming na ipakilala sila ng maayos. Ipinakilala ni Xu Jingming ang kanyang pinsan na si Tang Shi at ang kanyang mga kaibigan mula sa Jiang City na sina Zhou Mingyang at Meng Di sa kanyang kasintahan. Mabilis na pinuri ni Tang Shi si Song Chukyo sa kanyang hitsura. Pagkatapos ay may pagmamalaking ipinaalala ni Meng Di kay Tang Shi na ang kanyang hula tungkol sa babae ay ganap na tama. Ngumiti si Song Chukyo kay Tang Shi at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng 3 kumikinang na pulang bote ng Gayuma. Ibinigay niya ang mga ito sa mga kaibigan ni Xu Jingming bilang regalo, at sinabing ito ay isang abot kayang B-class na bagay na makatutulong sa kanila. Habang hawak ni Tang Shi, Zhou Mingyang, at Meng Di ang mga kumikinang na bote, si Zhou Mingyang ay lubos na nagulat. Halos hindi niya mapaniwalaan na tinawag niyang mura ang mahalagang B-class na bagay na ito dahil alam niyang ang bawat bote ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 o 6 na milyon. Iminungkahi ni Xu Jingming na bumalik muna sila upang mag-impake ng kanilang mga bag. Itinanong niya kay Tang Shi kung nasaan ang kanyang hotel upang may hatid nila siya roon. Sinabi ni Tang Shi na ito ay mga 1 kilometro ang layo malapit sa istasyon ng tren. Napansin ni Xu Jingming na ang istasyon ay malayo sa stadium ng paligsahan. Nagbuntong hininga si Tang Shi, at ipinaliwanag na dahil napakapopular ng kaganapan, ang lahat ng mas malapit na hotel ay nerserbo na matagal na ang nakalipas. Sa pag-iisip na ang distansya ay isang problema, sumabat si Song Chukyo at binanggit na mayroon siyang ilang villa malapit sa stadium. Inanyayahan niya si Tang Shi na manatili sa kanila upang mas maging madali ang mga bagay-bagay. Nagsimulang pagpawisan si Zhou Mingyang habang nakikinig. Alam niyang ang Qingshui City ay isang mayamang lugar kung saan ang mga villa ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon at napakahirap bilhin. Namangha siya sa kung gaano kayaman ang pamilya ni Song Chukyo. Magalang na tinanggap ni Tang Shi ang alok at humingi ng paumanhin sa abala. Mainit na sinabi sa kanya ni Song Chukyo na ang pinsan ni Xu Jingming ay parang sarili na rin niyang pamilya, kaya hindi ito abala kahit kaunti. Inilabas ni Song Chukyo ang kanyang telepono at tinawagan si Uncle Hua, at sinabihan itong sunduin sila. Sa hindi nagtagal, 1 linya ng mga mamahaling kotse ang huminto sa gilid ng daan. Ilang kalalakihan na naka-black suit at salaming pang-araw ang bumaba. Ang pinuno ng mga bodyguard na si Uncle Hua ay magalang na tinawag si Song Chukyo na panganay na binibini. Si Zhou Mingyang at Meng Di ay lubos na namangha. Naramdaman ni Zhou Mingyang ang enerhiya ng mga lalaki at napagtantong kahit ang super ay hindi bababa sa isang high tier 3 na user. Inisip ni Meng Di na alinman sa mga bodyguard na ito ay magiging isang malaking usapan pabalik sa kanilang sariling bayan. Sa pagkilos na tila normal lang ang lahat, casual na inanyayahan ni Song Chukyo ang isang nagulat na si Tang Chi na sumakay sa mamahaling kotse. Isang seryosong bodyguard ang humawak sa pinto upang bumukas habang kinakabahang sumakay si Tang Chi sa malawak na upuan sa likod. Sa loob ng kotse, humilig si Song Chukyo kay Xu Jingming, at humihingi ng papuri sa kung paano niya hinarap ang mga bagay-bagay. Sinabi niya sa kanya na gumawa siya ng magandang trabaho, ngunit idinagdag ni Zhou Mingyang na ang pagdadala ng kanyang mga tauhan mula pa sa lalawigan ng Sichuan ay hindi na kinakailangan. Itinuwid siya ni Song Chukyo, at sinabing ang mga bantay na ito ay nasa Qingshui City na at tinawagan lamang niya sila sandali. Nagulat, nagtanong si Xu Jingming kung ang pangunahing base ng kanyang pamilya ay wala ba sa Devil's Cave No. 7. Habang nakasandig sa kanyang bisig, ipinaliwanag niya na ang Devil's Cave No. 7 ay ang kanilang pangunahing lugar lamang, ngunit ang malakas na pamilya Song ay aktibo rin sa lahat ng iba pang malalaking kuweba. Nang marinig ito, naisip ni Xu Jingming kung gaano takot ang kapangyarihan at kayamanan ng isang pamilya ng dakilang Grandmaster. Kinabukasan, nagsimula ang National University League sa isang napakalaking modernong stadium na punong-puno ng mga helikopter at nasa sabik na mga manunood. Sa mga upuan, tumingin sa paligid si Tang Chi nang may pagkamangha at napansin na ang mga nangungunang grupo mula sa bansa ay nagpadala ng mga piling Tier 7 Grandmaster upang pamunuan ang kanilang mga koponan.
Ipinunla ni Song Chukyo na ang paligsahan ay ang pinakamagandang lugar upang makahanap ng mga bagong talento, kaya walang malaking kapangyarihan ang magpapalampas dito. May mga paputok na sumiklab sa kalangitan sa itaas ng malaking bukas na stadium upang simulan ang paligsahan. Sa entablado, ang host na si Feng Lei ay sumalubong sa maingay na madla at sinimulang ipakilala ang 10 unibersidad para sa mga laban ng koponan. Nagsimula siya sa pagpapakilala sa mga nagtatanggol na kampyon, ang Qingjing Ability University, na sinundan ng Jing University habang ang mga malalakas na koponan ay lumalabas. Pagkatapos ay pinasigla ni Feng Lei ang pagpasok ng koponan na nakuha ang ikalawang pwesto noong nakaraang taon. Sa isang malakas na boses, inanunsyo ng host ang Magic City University, sa pamumuno ng kanilang kapitan na si Xu Jingming. Naglakad ang koponan patungo sa larangan na mukhang may tiwala sa sarili at nakatutok. Nagpatuloy ng maayos ang mga pagpapakilala habang tinatawag ni Feng Lei ang susunod na koponan na papasok. Marami pang ibang malalakas na koponan ng unibersidad ang naglakad papasok sa malaking arena at pumwesto sa larangan sa ilalim ng maliliwanag na ilaw. Sa wakas, ipinakilala ng host ang sumisikat na koponan ngayong taon, ang koponan ng Baishan. Pinamunuan ni Kapitan Ji Hui ang kanyang seryosong pangkat palabas ng tunnel, kabilang ang kamakailan lamang na binugbog na si Kai Leong. Nang handa na ang lahat ng koponan, ipinaliwanag ni Feng Lei ang mga patakaran ng kaganapan. May 3 bahagi, ang laban ng koponan, ang individual na laban, at ang survival match. Sinabi niya na ang laban ng koponan, individual na laro maunang mangyari, bago lumipat sa kapana-panabik na pag-aanunsyo ng mga premyo. Ang mananalong koponan ay makatatanggap ng mga pasadyang S-Class battlesuit para sa bawat miyembro. Ang nag-iisang nagwagi sa solo ay makakakuha ng isang napakalaking 30 cubic meter space ring. Ang magwawagi sa survival ay makatuturing ng isang grade 6 protective charm na natagpuan sa isang sinaunang guho na kilala sa matatag nitong depensa. Ang mga kamangha-manghang premyo ay nagdulot ng gulat sa mga manunood. Ang mga tao sa stands ay namangha sa kung gaano kabukas palad ang mga organizer. Pinag-usapan nila kung gaano kabaliw ang presyo ng pamimigay ng buong set ng S-Class battlesuits at sumang-ayon na gagawin nito. Mas mahirap ang mga laban kaysa dati. Pababa sa larangan, ngumiti si Xu Jingming nang may tiwala sa sarili. Habang nakikinig sa mga premyo, naisip niya na ang mga gantimpalang ito ay eksaktong ang mga nangungunang bagay na kailangan niya. Sa pagpapatuloy ng mga bagay, ipinaliwanag ni Feng Lei ang mga patakaran para sa laban. Ang bawat unibersidad ay dapat lumaban sa 9 na iba pa sa isang round. Magkakaroon ng 5 laban bawat araw sa loob ng isang mahirap na 9 na araw na panahon. Upang madagdagan ang pananabik, itinuro ng host ang malaking screen upang ipakita ang pambungad na laban. Umiwas ang board na nagpapakita ng unang laban ng paligsahan, ang Magic City University laban sa Baishan Ability University. Sa hindi nagtagal, isang asul na energy shield ang kumislap sa buong arena upang ipakita kung paano gumagana ang sistema ng kaligtasan. Ipinaliwanag ni Feng Lei na ang isang matalinong energy shield ay automatikong mag-o-on upang protektahan ang sinumang manlalaban na nahaharap sa isang nakamamatay na pag-atake. Ngunit, idinagdag niya na ang paggamit ng shield ay nangangahulugang sipa ka na sa laban kaagad. Sa pagkakalatag ng mga patakaran, tinawag niya ang unang 2 koponan sa entablado. Sa stands, ang madla ay nasa sabik para sa unang laban ng Magic City University. Ang ilang tao ay nag-uusap tungkol sa sikat na S-rank na manlalaban ng koponan, ngunit ang iba naman ay nagdududa sa kanya, sa pag-iisip na ang kanyang mas mababang Tier 3 rank ay gagawin siyang mahina sa mga totoong laban. Sa paghakbang patungo sa sikat ng araw, sinabi ni Kung Shu na ang paglaban muna sa koponan ng Baishan ay talagang gandang swerte. Kumalat ang takot sa panig ng Baishan. Isang takot na kay Liang ang nakiusap kay Kapitan Ji Hui na palitan siya. Sinabi ni Ji Hui na hindi, at sinabihan silang dapat silang manindigan sa kanilang mga plano at magpakita ng malakas na presensya, kahit na sila ay matatalo. Ang natitirang bahagi ng koponan ng Baishan ay sumuporta sa kanilang kapitan. Ang batang lalaki na may matinik na buhok at ang babaeng may kulay rosas na buhok ay sumang-ayon. Sila ay determinadong ipakita ang kanilang dangal at harapin ang kaaway ng direkta.
Hinugot ni Ji Hui ang kanyang espada at sinabihan ang kanyang koponan na kumilos na. Isang pinagpapawisang kay Liang ang dahan daw ang sumunod sa likod niya. Ang dalawang koponan na may 5 tao ay pumwesto sa magkabilang panig ng malaking puting sahig ng arena, habang ang madla naman ay nanunood mula sa itaas. Tiningnan ng madla ang malaking pagkakaiba ng mga koponan. Ang Magic City University ay may 2 mid-tier 4, 2 low-tier 4, high tier 3. Naawa ang mga tao sa mahinang koponan ng Baishan, at sinabing ito ay isa lamang mid-tier 4 na sumusubok na magbuhat ng 4 na high tier 3. Ang countdown ay tumunog sa buong stadium at nagsimula ang laban. Ang koponan ng Baishan ay tense at handa na, habang ang koponan naman ng Magic City University ay mukhang lubos na nakaka-relax. Tinanong ni Yao Fang si Xu Jingming kung anong plano ang dapat nilang gamitin laban sa kanilang mga kaaway. Ang gintong kidlat ay nagsimulang kumislap ng ligaw sa paligid ng mga mata ni Xu Jingming. Sa pagsasabing hindi nila kailangan ng plano, sumabog si Xu Jingming ng pula at gintong kidlat. Sumugod siya pasulong ng nag-iisa. Nagulat dito ang madla, at marami ang nag-akalang mamamatay siya sa pag-iwan sa kanyang koponan. Sa pagkakita sa solong pagsugod bilang isang malaking pagkakamali, sinamantala ni Ji Hui ang pagkakataon. Sinabihan niya sina Kai Liang at Malong na sumugod kasama niya. Inutusan niya sina Old Li at Old Wang na umatake mula sa likod at suportahan sila. Ang koponan ng Baishan ay sabay-sabay na sumugod pasulong, handang durugan ng nag-iisang kapitan. Nagsisimula ang chapter mga lods sa pagsisimula ng laban sa pagpapakawala ng isa sa mga miyembro ng Baishan ng isang napakalaking bug zone ng hangin sa kanilang nag-iisang kalaban. Napansin ng mga manunood na hindi nagpapatumpik-tampak ang koponan ng Baishan, gamit ang isang S-class na teknik ng hangin para sa isang mabilis na panalo. Isinisi nila ang agresibong galaw na ito sa mayabang na desisyon ni Xu Jingming na humiwalay sa kanyang koponan, na nagdala sa kanya upang maging isang madaling target. Hindi natitinag, pinunong ni Xu Jingming ng gintong kidlat ang kanyang sibat at tumalon sa hangin, na madaling samalag sa matatalas na talim ng hangin. Natigilan ang madla sa kanyang walang kahirap-hirap na depensa. Nagulat sila na kaya niyang harangan ang isang S-class na atake at namangha sa napakalakas na kapangyarihan ng kanyang kidlat. Mula sa VIP area, ipinaliwanag ni Xu Ping sa kanyang katulong na ang depensa ni Xu Jingming ay nakatagal dahil sa kanyang mataas na kasanayan sa pag-condense ng enerhiya. Namangha ang katulong na ang isang freshman ay master na ang ganoong mga advanced na teknik. Naging seryoso si Xu Ping, na napagtatantong sa ganoong mataas na antas ng mga kasanayan, ang potensyal at hinaharap ng batang kapitan ay tunay na walang limitasyon. Sa arena, ipinagpatuloy ni Ji Hui ang kanyang pag-atake. Alam niya, na ang pakikipaglaban sa buong koponan ng Magic City University ay imposible, ngunit ang hanggal na desisyon ni Xu Jingming na sirain ang Porma Sion ay nagbigay sa kanila ng perpektong pagkakataon upang talunin siya. Sa pagsasamantala rito, tumalon si Ji Hui at nagpakawala ng isang mabagsik na taga sa kanyang kalaban. Samantala, si Xu Jingming ay nakatayo lamang sa kanyang pwesto, nag-iipon ng gintong kidlat sa paligid ng kanyang katawan. Nag-flash ang dalawang kapitan sa gitna. Sinalag ni Xu Jingming ang buong lakas na taga ng espada ni Ji Hui gamit ang kanyang sibat, na lumikha ng mababanggas na shockwave ng hangin at kuryente. Ang mismong lakas ng pagsalag ni Xu Jingming ay dunig kay Ji Hui. Ang kanyang espada ay lumipad sa hangin at bumaon sa sahig. Walang depensa at nanginginig, tumitig si Ji Hui nang may hindi kapaniwalaan sa napakalaking agwat ng kapangyarihan. Nang makitang nawala ng sandata ang kanilang kapitan, sumugod sina Malong at Kai Liang. Nagpakawala si Malong ng isang mabigat na suntok mula sa harap, habang si Kai Liang naman ay palihim na pumunta sa likod ni Xu Jingming upang tirahin ang kanyang likod. Palibhasa ay napapaligiran, ngumiti lamang si Xu Jingming. Bago pa siya matamaan ng mga ito, ang kanyang katawan ay nagliyab sa enerhiya. Nagpakawala siya ng isang pagsabog ng gintong kidlat, na lumikha ng isang shockwave na nagpatalsak sa dalawang umaatake. Ang pagsabog ng kidlat ay bumalot sa arena. Ang mga natitirang miyembro ng Baishan, sina Old Li at Old Wang, ay hinaranggan ng kanilang mga mukha mula sa maliwanag na ilaw at init habang casual na naglalakad si Xu Jingming patungo sa kanila.
Sa pag-unat ng kanyang kamay, ginamit ni Xu Jingming ang kanyang Thunder Prison skill. Isang globo ng pula at gintong kidlat ang nabuo sa kanyang palad, na nagpapakawala ng mga landas ng enerhiya sa buong sahig patungo sa mga natitirang kaaway. Ang kidlat ay nag-trap kina Old Li at Old Wang sa mga haligi ng gintong kuryente. Sumigaw sila sa sakit habang ang malakas na boltahe ay yumuyugyug sa kanilang mga katawan. Ang mga nanunood na estudyante ay labis na natakot at namangha sa dambuhalang lakas ni Xu Jingming. Inalisan niya ng sandata ang kapitan sa isang tira at pinatalsik ang dalawang iba pa ng agaran. Habang pinagpapawisan, inamin ng isang estudyante na naging hanggal siya na isiping isang madaling target si Xu Jingming. Habang napapawi ang usok, ang mga umaatake mula sa Baishan ay nakahandusay na walang malay sa sahig. Nakatayo bilang nagwagi, nagbuntong hininga si Xu Jingming, at iniisip na ang mga Pictier 3 na Awakeners ay masyadong mahina para maging isang tunay na hamon. Dumating ang natitirang bahagi ng koponan ng Magic City University, ngunit nakita na lamang na tapos na ang laban. Nagreklamo si Shen Dongli na dapat sana ay nagpigil si Xu Jingming upang makalaban din sila. Sa malapit, isang tulalang Jihui ang nakatayo ng mahina sa harap nila. Sa kagustuhang makasubok ng aksyon, humakbang si Kung Shu at sinuntok sa dibdib ang natitigil ang kapitan ng Baishan. Umubo ng dugo si Jihui at lumipad Paorong, na tuluyang nawalan ng malay. Masayang inanunsyo ni Feng Lu na ang buong koponan ng Baishan ay bagsak na. Opisyal niyang idineklara ang Magic City University bilang nagwagi sa pambungad na laban. Sumabog ang madla, na natigilan sa napakalaking agwat ng kapangyarihan sa pagitan ng mga koponan. Nagtsismisan sila ng may pananabik, sa pagkaastig na ang isang 5 laban sa 5 laro ay natapos sa loob ng mas mababa sa kalahating minuto. Sa VIP area, ang mga katulong ni Xu Ping ay nagulat, at nag-iisip kung ang isang S-class na kakayahan ay maaari ba talagang maging ganito kalakas. Napansin nila na ang kanyang nakarehistrong kakayahan ay Purple Lightning, na hindi tumutugma sa gintong enerhiya na kakatapos lang niyang gamitin. Matatag na idineklara ni Xu Ping na ang mapangwasak na kapangyarihan na kakatapos lang nilang makita ay masyadong mataas para sa isang normal na S-class na kakayahan. Nagtanong si Xu Ping kung natapos na ba ng AI ang pag-check sa tunay na lakas ni Xu Jingming. Habang nakatingin sa isang hologram, kinumpirma ni Liu Wangshan na ang data ng kidlat at mga antas ng enerhiya ay nasuri na. Tumunog ang system nang matapos ang scan. Sa pagkagulat sa data, sinabi ni Liu Wangshan kay Xu Ping na ang tunay na lakas ni Xu Jingming ay ang Duty and Divine Lightning, isang maalamat na SS class na kakayahan. Nanlaki ang mga mata ni Xu Ping sa data dahil sa hindi kapaniwalaan. Pinagpawisan siya ng malamig, sa pagkaunawan na tumitingin sila sa isang tunay na SS class na kakayahan. Binanggit niya na ang isang SS class na talento ay lumilitaw lamang minsan sa bawat dekada o dalawa. Nalilito siya kung paano nagawa ni Xu Jingming na i-evolve ang kanyang mga kapangyarihan sa ganoong katinding antas. Pagharap kay Vice Principal Ling Shuang, sinabi ni Xu Ping na may katuturan kung bakit labis na nabahala ang konseho. Pinuri niya ang Magic City University sa napakahusay na pagtatago ng lihim. Ngumiti si Ling Shuang, at ipinaliwanag na ang pagiging lihim ay kinakailangan upang maprotektahan ang kanilang pambato na estudyante. Nagbuntong hininga si Xu Ping, at napansing ang nakagugulat na paghahayag na ito ay tiyak na magdadala ng takot sa mga kalabang bansa at dayuhang grupo. Sa pagbabalik sa paligsahan, tinanong ni Xu Ping si Liu Wangshan kung kailan nakatakdang lumaban ang koponan ng kanilang Jing University. Nang malaman na ang kanilang laban ay sa susunod na araw, sinabihan ni Xu Ping si Liu na tipunin agad ang kanilang kapitan at koponan sa Villa para sa isang mahalagang strategy meeting. Nang makitang umaalis ang mga kawani ng Jing University, nahulaan ni Ling Shuang na nagmamadali silang lumikha ng mga taktika upang kontrahin si Xu Jingming. Gayunpaman, nanatili siyang lubos na may tiwala sa sarili, sa pagkaalam na walang diskarte ang magiging sapat upang talunin ito. Sa rest area, pinuri ni Coach Yang ang koponan ng Magic City University sa mabilis at malinis na pagtatapos ng kanilang unang laban. Nagbiro ang support player na si Guwan na walang ginawa ang natitirang bahagi ng koponan. Dahil tinalo ng kanilang kapitan ang mga kalaban ng mag-isa, sumang-ayon si Coach Yang na ang Baishan ay isang mahinang koponan,
ngunit nagbabala sa kanila na huwag maging tamad. Ipinaalala niya sa kanila na ang kalaban bukas, ang Suhang Ability University, ay nakapwesto sa ika-4. Sinabihan niya ang koponan na magkita sa kanyang villa mamayag gabi upang talakayin ang kanilang susunod na kaaway. Bago tapusin ang pagpupulong, binanggit ni Coach Yang na bukas na ang pagpaparehistro para sa solo tournament. Nagtanong siya kung sino ang gustong sumali, at sina Xu Jingming, Kung Shi, at Shen Dongling ay sabik na nagtaas ng kanilang mga kamay. Tumango si Coach Yang, at sumang-ayon na irehistro sila. Pagkatapos ay dinala ni Vice Principal Ling Shuang si Xu Jingming sa isang tabi. Sinabi niya sa kanya na alam na ng Jing University ang tungkol sa kanyang SS class na kapangyarihan, at malalaman na rin ng iba sa lalong madaling panahon. Nangako siya na ibibigay ng universidad ang anuman ang kailanganin niya upang kayanin ang presyon kapag nalaman na ang kanyang lihim. Nagulat si Xu Jingming, na namangha sa kung gaano kabilis na expose ang kanyang tunay na antas ng kapangyarihan sa mga kalabang paaralan. Mainit na ngumiti si Ling Shuang, nangangakong personal siyang protektahan mula sa anumang panlabas na banta. Sa malapit, sina Yao Fang at Shen Dongling ay nanunood ng may hindi kapaniwalaan, na nagulat na makitang ang kanilang karaniwang striktong vice principal ay napakagandang ngumiti. Ibinulong ni Yao Fang kung gaano kahanhin kumilos si Ling Shuang sa kanilang kapitan. Sumagot si Shen Dongling na ang sinumang may pambihirang SS rank na kakayahan ay makatatanggap ng ganitong uri ng espesyal na pagtrato. Sumabat naman si Kung Shu at ipinaalala sa kanila na sa mataas na antas ng vice principal, naririnig nito ang lahat ng kanilang chismis. Ang pagkaunawang ito ay agad na nagpuno kina Yao Feng at Shen Dongling ng matinding takot. Nang marinig ang kanilang mga bulong, nagdilim ang mood ni Ling Shuang. Naglalabas ng isang nakatatakot na aura, tinitigan niya ang mga nanginginig na estudyante at nagpasyang dagdagan ang kanilang pagsasanay kapag natapos na ang paligsahan. Sa isang pribadong villa, nagdaos si Xu Ping ng isang emergency meeting kasama ang koponan ng Jing University. Hiningi niya ang kanilang mga saloobin sa mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Xu Jingming. Sinabi ng kapitan ng koponan na si Wang Qi na habang ang mga instinct sa pakikipaglaban ni Xu Jingming ay mahusay, ang kanyang tunay na kalamangan ay nagmumula sa likas na lakas ng kanyang S-rank na kidlat, hindi sa kanyang aktwal na antas. Sumang-ayon si Xu Ping na ang kakayahan ng pangunahing isyo, ngunit itinuwid niya ito ng may malungkot na tingin. Inihayag niya ang nakagugulat na katotohanan. Kinumpirma ng kanilang mga scan na si Xu Jingming ay aktwal na mayroong isang maalamat na SS rank na kakayahan. Natigilan ang buong koponan. Kinwestiyon ni Wang Qi at ng kanyang mga kasamahan kung nasira ba ang mga scanner, dahil sa hindi nila mapaniwala ang kayang magtago ng isang estudyante ng isang SS rank na kakayahan. Nagsisimula ang chapter mga lods sa maingat na sinuring muli ni Direktor Lu ang kagamitan sa pagsubok at kinumpirma na walang mali sa mismong makina. Ang nagising na kakayahan ni Xu Jingming ay muling nag-evolve at napagtanto na ang mutasayon ay malamang na nangyari noong misyon ng field training noong nakaraang taon. Ang mga nakapaligid na estudyante ay agad na sumabog sa kaguluhan. Marami ang naniwala na ang paggaling mula sa mga sitwasyong buhay at kamatayan ay maaaring mag-trigger ng pagsabog ng paglago sa mga nagising na kakayahan, ngunit walang sinuman ang makatanggap sa ideya na ang isang S-rank ay mag-e-evolve tungo sa maalamat na SS rank. Biglang na-realize ng isa pang estudyante na may katuturan na ang lahat ngayon. Ang dahilan kung bakit nagawa niyang mock-atay ng 12-12 ng Peak 4th Tier na mababanggas na hayop ng mag-isa ay dahil ang kanyang nagising na kakayahan ay lumampas na sa mga ordinaryong limitasyon. Tahimik na ikinuyong ni Wang Qi ang kanyang kamao. Inamin niya na si Jingming ay tunay na isang monster level na henyo. Kung bibigyan ng isa pang taon para lumago, lubos siyang malalagpasan ni Jingming, ngunit naniniwala pa rin si Wang Qi na hawak niya ang kalamangan sa ngayon. Ipinatong ni Direktor Lu ang isang kamay sa balikat ni Wang Qi, na itinuturing siya bilang huling haligi ng pag-asa ng Jing University. Mahinahong ipinaalala sa kanya ni Wang Qi na gagraduate na siya sa susunod na taon, na nangangahulugang ito na ang huling pagkakataon na mabuhat niya ang universidad. Tumango si Direktor Lu ng may mabigat na ekspresyon bago agad inutusan ang kanyang mga tauhan na muling idisenyo ang mga battle plan ng koponan mula sa simula. Sa parehong oras, sa loob ng isa pang akademya, isang pilak ang buhok na pinuno ang halos magpadurog sa mesa matapos matanggap ang ulat.
Hindi niya mapaniwalaan na tunay na narating ni Xu Jingming ang SS rank. Ang lalaki ay agad na dinaluhong ang kanyang mga nasasakupan na magbalangkas ng isang espesyal na diskarte upang harapin si Jingming bago pa man umusad ang paligsahan. Ang balita ay hindi nagtagal ay nakarating sa Thunder Marshall Hall. Agad na naunawaan ng mga opisyal doon na ang kanilang mga nakaraang kondisyon sa pagre-recruit ay malayong-malayo na sa sapat. Ang mga utos ay agad na ipinadala sa punong tanggapan na humihiling ng isang emerhensyang pagbabago sa kanilang panukala sa pagre-recruit. Ang Violent Bear Marshall Hall ay nag-react ng mas agresibo. Direktang idineklara ng kanilang komandante na kahit anong presyo ang kailangan nilang bayaran, si Xu Jingming ay tiyak na dapat maging bahagi ng kanilang paksayon. Kahit ang militar ay naging kasangkot. Isang mataas na opisyal ang mabilis na nag-ulat ng sitwasyon sa kanyang mga nakatataas, na ipinapalam sa general na ang unang SS rank na nagising na henyo ng Great Xia sa taong ito ay opisyal ng lumitaw. Agad na iniutos ng general na ilabas ang impormasyon sa media. Nais niyang malaman ng buong bansa na ang Great Xia ay nakakuha ng isang tunay na pambansang kayamanan. Sa loob ng ilang oras, ang pangalan ni Xu Jingming ay ganap na sumabog sa bawat pangunahing platform. Binalot ng mga ulo ng balita ang internet. Ang bawat artikulo ay may pagmamalaking nagpahayag na ang isang bagong gintong panahon para sa Great Xia ay nagsimula na. Malayo sa loob ng isang tahimik na tradisyonal na silid, mahinahong naglaro ng chess si Councilor Wang Jun kasama si Liu Yushan habang ang isang babaeng katulong ay nagmamadaling pumasok na may dalang urgenteng balita. Iniulat niya na si Xu Jingming ay agad na umakyat sa tuktok ng bawat trending search ranking, na nagdulot ng malaking kaguluhan sa publiko. Sa parehong oras, ang mga dayuhang paksayon ay tila sadyang pinalalakas ang atensyon sa pag-asang makalikha ng panganib sa paligid ni Jingming. Nagtanong ang katulong kung dapat ba nilang pigilan ang pagkabaliw ng media bago pa man mawalan ng kontrol ang sitwasyon. Ngumisi lamang si Wang Jun nang may lubos na paghamak. Sa kanyang mga mata, ang mga dayuhang puwersa na iyon ay walang iba kundi mga parasito na sumusubok na magsulsel ng kaguluhan. Sa kasalukuyang lakas ng Great Xia, ang pagprotekta sa isang SS rank na henyo ay hindi mahirap kahit kaunti. Inilipat ni Wang Jun ang pag-uusap patungo sa mga kaayusan sa seguridad ni Jingming. Ipinaliwanag ni Liu Yusuan na ang vice-principal ng Mado ay personal na namamahala sa kanyang proteksyon. Ang sagot na iyon ay agad na nakakuha ng pansin ni Wang Jun. Naalala niya ito ng malinaw bilang ang babae mula sa Thunder Marshall Hall na nagmamay-ari ng isang S-rank na special na kakayahan. Nagtaka siya na ang isang taong may talento nito ay hindi pa rin bumabalik sa punong tanggapan. Ipinaliwanag ni Liu Yusuan na may naging atraso siya sa isang mahalagang tao mula sa pamilya Li at napilitang sumulong para magtago sa Mado. Kahit walang mga mapagkukunan ng Marshall Hall, nagawa pa rin niyang marating ang mid-level 8th rank sa loob lamang ng 3 taon. Isang tagumpay na napaka-imposible kaya maging si Wang Jun ay nagpakita ng tunay na paghanga. Hinaplos niya ang kanyang balbas ng may pag-iisip at isinaad na ang matigas nitong personalidad ay hindi kailanman nagbago. Karamihan sa mga tao ay ituturing ang isang alyansa sa kasal sa pamilya Li bilang pagkakataon sa buhay, ngunit itinuring niya ito na parang isang sakuna at tumakas na lamang. Gayunpaman, sa wakas ay narelak si Wang Jun. Ang pagkaalam na ang isang taong nasa antas nito ay nagbabantay kay Jingming ng personal ay nagbigay sa kanya ng lubos na kapayapaan ng isip. Pagkaraan ng ilang sandali, ang eksena ay lumipat patungo sa malaking arena ng paligsahan kung saan ang individual na kompetisyon ay opisyal na nagsimula sa ilalim ng nagliliyab na araw ng hapon. Tumayo ang host sa gitna ng larangan ng digmaan at malakas na inanunsyo na ang kompetisyon sa men's singles sa taong ito ay nagtatampok ng 64 na kalahok mula sa 10 magkakaibang universidad. Sa pagtatapos ng araw, 32 kalahok lamang ang makaliligtas sa brutal na unang round at uusad pa. Ang AI system ay agad na nagsimulang random na bumuo ng mga pambungad na tapatan habang ang 10,000 manunood ay nanunood sa malaking screen ng may pananabik. Ang kapaligiran sa loob ng stadium ay lalong uminit sa bawat segundong lumilipas. Ang grupo ni Xu Jingming ay mabilis na nag-check ng schedule. Ang isa sa kanyang mga kasamahan sa koponan ay nasabik matapos matuklasan na lalaban siya sa ika-6 na laban sa Awakened Ability Department ng Suhang University.
Nakita niya ito bilang perpektong pagkakataon upang manmanan ang mga kalaban bukas ng maaga. Mahina hong itinaas ni Jingming ang kanyang ulo patungo sa screen at nakita ang kanyang sariling pangalan na lumitaw sa ikatlong laban ng pambungad na round. Ang kanyang kalaban ay si Ju Hu mula sa Chingsheng University. Itinaas ng host ang mikropono at inanunsyo na bawat 4 na laban ay bibilangin bilang isang battle phase. Ang kabayanihang musika ay sumabog sa buong estadyo ay opisyal na nagsimula. Humakbang si Xu Jingming patungo sa arena ng may lubos na tiwala sa sarili. Ang kanyang mahabang sibat ay nakahandog sa kanyang kamay habang ang napakalakas na presyon ay nagmumula sa kanyang katawan. Sa sandaling lumitaw siya, ang mga taga-suporta ng Mado ay sumabog sa nakatutulig na mga hiyawan habang ang walang katapusang mga tagahanga ay isinisigaw ang kanyang titulo sa buong stadium. Thunder Emperor. Nais ng lahat na masaksihan ang kapangyarihan ng kakahayag pa lamang na SS rank na henyo sa pamamagitan ng kanilang sariling mga mata. Nakatayo sa tapat niya, agad na naramdaman ni Ju Hu ang presyon na dumudurog sa kanyang mga balikat. Gamulong ang pawis sa kanyang mukha habang napagtatanto niya na nabunot niya ang pinakatakot na kalahok sa paligsahan sa pinakaunang round. Sa isang maikling sandali, napuno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang isip, ngunit mabilis niyang pinilit ang kanyang sarili na kumalma. Kung sa paanong paraan ay matalo niya ang isang SS rank na henyo ngayon, ang kanyang pangalan ay kakalat sa buong bansa sa loob ng isang gabi. Inutusan ng referee ang dalawang manlalaban na maghanda habang ang countdown ay umuusong sa buong arena. 3, 2, 1, simula. Sa sandaling magsimula ang laban, na-activate ni Ju Hu ang kanyang Wind Element Awakened ability. Ang mararahas na agos ng hangin ay sumabog sa paligid ng kanyang katawan, na bumubuo ng isang maliit na buhawi sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa susunod na segundo, sumabog siya patungo sa kalangitan na parang isang pana at agad na umakyat sa mataas na altitude. Bahagyang pinaliliit ni Jingming ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kalaban ay nagtataglay ng tunay na kakayahan sa paglipad. Tuldok. Sa sandaling iyon, tahimik na ipinaalala ni Jingming sa kanyang sarili na huwag maliitin ng sinumang may kakayahang marating ang yugtong ito ng kompetisyon. Sa itaas ng larangan ng digmaan, muling nagkaroon ng tiwala sa sarili si Ju Hu matapos makuha ang bentahe sa himpapawid. Malas niya si Jingming habang nakalutang sa halos 75 metro sa hangin. Hanggat pinananatili niya ang distansya at tinitipid ang kanyang enerhiya, naniniwala siya na ang mga atake ni Jingming ay hindi kailanman makararating sa kanya. Nang walang pag-aatubili, inilunsad ni Ju Hu ang unang opens iba, Windblade Slash. Itinungon niya ang kanyang bisig pababa at nagpakawala ng walang katapusang matatalas na talam ng siksik na hangin. Ang mga atake ay palm unit sa hangin na parang nakamamatay na mga bagyo at umulan patungo kay Jingming sa nakatatakot na bilis. Agad na kumilos si Jingming. Ang kanyang figure ay kumislap sa buong larangan ng digmaan habang ang mga wind blade naman ay sumasabog sa sahig ng arena sa likod niya, na humuhukay ng malalalim na bitik sa bato at nagpapatalsik ng alikabok kahit saan. Kahit na patuloy na umiilag, mabilis na sinuri ni Jingming ang sitwasyon. Ang kanyang kasalukuyang taas ng talon ay umaabot lamang sa mga 32 habang si Ju Hu naman ay nagpapanatili ng altitude sa itaas ng 70 metro. Sa ganoong distansya, kahit ang pagbato ng kanyang lightning spear ng direkta ay gagawing lubhang mahirap ang paglanding ng isang tumpak na tama. Samantala, patuloy na binubulabog ni Ju Hu ang arena mula sa itaas nang hindi binibigyan si Jingming ng kahit isang sandali upang huminga. Habang tumatakbo si Jingming sa larangan ng digmaan, isang kaisipan ang pumasok sa kanyang isip. Kung mayroon lamang siyang kakayahan sa grabidad na kayang hilahin ang kanyang kalaban pabalik sa ibaba, ang laban na ito ay matatapos kaagad. Ang mga manunood ay mabilis na nagsimulang mag-usap tungkol sa sitwasyon sa kanilang mga sarili. Ang ilan ay naramdaman na ang diskarte ni Ju Hu ay walang kapantay na kapal ng mukha dahil esensyal niyang pinatatagal ang oras mula sa langit hanggang sa ang arena barrier ay tuluyang lumiliit pagkatapos ng 20 minuto. Ngunit ang iba naman ay umamin na ang taktika ay lubhang epektibo laban sa isang napakalakas na kalaban tulad ni Jingming. Sa kasamaang palad para kay Ju Hu, si Xu Jingming ay walang interes na patagilan pa ang laban. Ang gintong kidlat ay biglang sumabog sa paligid ng palad ni Jingming nang may malakas na puwersa.
Ang mararahas na agos ng kuryente ay kumaluskos. Nang ligaw na tila ba pinupunit ang mismong hangin. Sa itaas ng larangan ng digmaan, patuloy si Juho sa pag-provoke sa kanya ng may kumpiyansa, kumbinsido na hindi kailanman mararating ni Jingming ang kanyang altitude. Dahan-daang itinaas ni Jingming ang kanyang ulo at malamig na ngumiti. Sa kanyang mga mata, ang paglipad ay walang anuman. Kahit ang mga fighter jet ay mapatalsik palabas ng langit sa pamamagitan ng kakatapos lang niyang ihanda na pakawalan. Pagkatapos, umatake si Jingming. Thunderstorm. Isang dambuhalang haligi ng gintong kidlat ang sumabog pataas sa kalangitan at agad na lumawak sa isang malaking sapot ng kuryente na bumalot sa buong larangan ng digmaan. Ang mararahas na agos ay dinaluhong ang kahit saan habang ang mismong arena ay nanginginig sa ilalim ng napakalakas na kapangyarihan. Ang mga manunood ay tumitig ng may lubos na katakutan. Walang makapaniwala na ang isang unang taong estudyante ay may kakayahang magpakawala ng ganoong dambuhalang malawakang pagkawasak. Bago pa man makapag-react si Juho, ang thunderstorm ay ganap na siyang nilamon. Ang walang katapusang mga kidlat ay paulit-ulit na hamampas sa kanyang katawan. Sa pagkaunawa na ang sitwasyon ay ganap ng lumampas sa kanyang kontrol, si Juho ay desperadong sumubok na lumipad ng mas mataas pa upang takasan ang radius ng atake, ngunit ang electric storm ay sinarhan ng bawat direksyon na parang isang hindi matatakasang kulungan. Ang ikalawang pagsabog ng nakasisilaw na kidlat ay sumabog mula sa kamay ni Jingming. Sa sandaling makita ito ni Juho, napuno ng takot ang kanyang mga mata. Agad niyang napagtanto na ang kanyang mga depensa sa wind element ay walang silbi laban sa absolutong pagsupil ng Great Heavenly Divine Lightning. Lightning Spear. Ibinato ni Jingming ang sibat gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ban nang nag-react si Juho at inactivate ang Wind God Barrier, na nagsisiksik ng mga patong ng hangin sa paligid ng kanyang sarili sa isang desperadong huling pagtatangka na harangan ang atake. Sa loob ng isang maikling segundo, ang Lightning Spear ay bumagal matapos bumangga sa barrier. Pagkatapos, ang depensa ay nagkapira-piraso na parang marupok na bubog. Ang sibat ay direktang pumunit sa mga siksik na hangin na iyon at bumaon sa dibdib ni Juho, na nagtapos sa laban sa pinakamalakas na paraan na posible habang ang buong stadium ay sumabog sa pagkagulat. Nagsisimula ang chapter mga lord. Si Joe ay talagang malupit na naibagsak sa sahig ng arena, tuluyang nawala ng malay sa isang saglit habang idinedeklara ng announcer si Shu Jinming bilang opisyal na nagwagi sa laban. Agad-agad matapos ang brutal na pagpapakitang ito, ang mga manunood ay talagang nagwala sa tuwa dahil sa walang kahirap-hirap na one-shot na panalo, habang humahanga sa halimaw na walang iba kundi ang Thunder Emperor. Samantala, sa itaas ng VIP stands, inamin ni Shu Ying na inaasahan niyang ang mga taktika sa paglipad ni Zhou Chao ay makakabili ng mas maraming oras. Ngunit kahit siya ay napilitang mamangha sa nakatatakot na katumpakan ng kontrol sa enerhiya ni Shu Jingming. Gayunpaman, ang ating bida ay hindi lamang ang tanging malakas sa larangan ngayon dahil ang kapitan ng Jingyu na si Wang Qi ay agad na humakbang para sa kanyang sariling laban habang binabalot ang kanyang kamao sa isang malaking matinik na nakatatakot na nakasuntok na baluti na gawa sa bato. Sa pamamagitan ng isang brutal na suntok, mabilis na nailipad ni Wang Qi ang kanyang kalaban sa kabilang panig ng arena at madaling nakuha ang kanyang sariling panalo. Habang ang stadium ay naghiyawan at nagdiwang para sa kapitan ng Jingyu, si Wang Yi ay tumingin na may tiwala at mayabang na ngiti, malinaw na sinusubukang magbigay ng isang matapang na pahayag sa kanyang mga karibal. Sa pagmamasid dito, itinuro ni Shen Dunling Iling na ito ay isang direktang pampublikong hamon. Ngunit si Shu Jinming ay nanatiling ganap na hindi natitinag, casual na idinedeklara na si Wang Qi ay sadyang hindi niya kapantay kahit kailan. Ngunit biglang tinawag siya ni Coach Yang Gentian sa gilid upang ibunyag na ilang mga top-tier na martial arts halls at malalaking guilds ang nagpadala ng mga eksklusibong imbitasyon para sa recruitment, na nagtatanong kung gusto niyang makipagpulong sa kanila ng pribado. Sa halip na magpakita ng anumang interes sa politika, agad na sinabi ni Shu Jinming sa kanyang coach na tanggihan ng bawat isa sa kanila, na hindi naman ikinagulat ng coach kahit kaunti. Sa oras na iyon, si Yao Ong ay tuluyang nalito. Nagtataka kung bakit ang kanilang kapitan ay hindi man lang pakikinggan ng iniaalok ng mga dambuhalang organisasyong ito. Ngunit simpleng sumagot si Shu Jinming na wala siyang paggagamitan sa kanila sa ngayon.
Ito ay dahil lihim niyang alam na sa kanyang napakalupit at sirang Deep Blue System at sa elite na suporta ng kanyang universidad, hindi niya kailangang ibenta ang kanyang kaluluwa sa anumang panlabas na paksayon para maging napakalakas. Kalaunan ng gabing iyon, matapos hamupa ang pananibik sa arena, sina Xu Jing, Ming at Sekhak ay magkasamang naglalakad sa isang tahimik na kalye. Biglang naharangan ng kanilang daan ng isang misteryosong blonde na babae na nagpakilala bilang si Irene, isang kinatawan mula sa napakayamang pamilya William ng United States. Nilaktawan ng mga pormalidad, agad na nagbigay ng isang napakalaking panukala si Irene. Kung ang ating bida ay handang iwanan ang kanyang pagkamamamayan sa mahusay na sea at lumipat sa kanyang pamilya, ibibigay nila sa kanya ang lahat ng naisin ng kanyang puso. Gayunpaman, si Xu Jingming ay nanatiling lubhang nag-aalinlangan sa alok, bukas na. Kinu-question kung ang pamilya ba nito ay may kapangyarihan talaga para panindigan ang ganoong nakatitawang pagmamayabang. Bilang tugon, mayabang na binitawan ni Irene ang kanilang nakatatakot na kredensyal, ipinagmamalaki na ang pamilya William ay may 3 Tier 9 Martial Saints, may kontrol sa 10 sinaunang guho, at may hawak na ikatlong bahagi ng mga upuan sa pandaigdigang konseho. Ang pagkarinig tungkol sa 3 Tier 9 na Martial Saints ay talagang nagpasingit ng malamig na pawis kay Son Chuko, na pagtatanto na. Ang kanilang kinakaharap ay isang paksayon ng hindi matatansyang pandaigdigang kapangyarihan. Sa pakiramdam na nasa kanya ang bentahe, mas lalo pang isinulong ni Irene ang kanyang swerte, ipinapangako sa kanya ang access sa SS rank, SSS rank, at maging ang mga mythical resources na umiiral ng higit pa sa SSS rank. Pagkatapos ay idinagdag niya na maiintindihan niya kung gaano kalawak ang mundo kapag tumaas ang kanyang antas at casual na binanggit na maaari din nila siyang tustusan ng kahit gaano karaming magagandang batang babae na hihilingin ng kanyang puso. Ngunit nang marinig ang pagbanggit sa ibang mga babae, si Suko ay agad na lumingon upang ibato kay Irene ang isang napakatindi at nakamamatay na sulyap na nakakadurog ng kaluluwa. Nang mapansin ang matinding titig na ito, pabirong humingi ng paumanhin si Irene sa mapag-angking kasintahan dahil sa pagiging masyadong prangka. Gayunpaman, si Xu Jingming ay hindi nag-atubili kahit isang segundo upang ituwid ang mga bagay-bagay, matatag na tinatanggihan ng alok sa pamamagitan ng pagdedeklara na wala siyang interes na i-trader ang kanyang tinubuang bayan at sinabihan siyang huwag nang mag-aksaya ng laway at huwag na siyang abalahin muli. Napagtanto na wala na siyang mayayalok pa, sa huli ay naglakad palayo si Irene ng walang dala, iniwan ang masayang magkasintahan upang ipagpatuloy ang kanilang gabi ng may kapayapaan. Kapag siya na lang mag-isa sa kalye, nagpakawala siya ng isang bigong buntong hininga. Lubos na naiinis na ang kanyang napakahusay na recruitment pitch ay tuluyang nabigo. Dahil sa kabigwang ito, agad niyang tinawagan ang kanyang handler upang iulat ang sitwasyon, ipinapaliwanag na hindi man lang niya magamit ang kanyang mga kasanayan sa pagmamanipula ng isip kay Xu Jingming dahil ang kaluluwa nito ay protektado ng malakas na aura ng isang Tier 9 na Martial Saint. Nang marinig ito, nagalit ang kanyang handler, agad na nagtatanong kung maaari nilang laktawan ang usapan at dumiretso na sa plan B upang tuluyan na itong iligpit ng permanente. Ngunit mabilis na tinanggihan iyon ni Irene, itinuturo na ang asasinasyon ay ganap na imposible dahil ang target ay binabantayan 24/7 ng isang Tier 8 Grandmaster. At tama, nga naman, nakikita natin si Vice Principal Lin Guang na umaaligid sa kalangitan sa gabi, nagbabantay sa kanila na parang isang lawin. Sa pagpapanatili ni Ling Xuang ng isang mapagbantay na pagsubaybay mula sa itaas, ang anumang pagtatangka sa buhay ni Xu Jingming ay walang iba kundi isang agarang misyon ng pagpapakamatay. Kaya, napagtanto wala sa magkakataon na makuha siya sa ngayon, nag-aalangan na nagutos ang handler kay Irene na umatras at kanselahin ang misyon. Kinabukasan, ang aksyon ay bumalik sa stadium habang tinatanggap ng announcer ang lahat sa ika-4 na round ng laban ng mga koponan. Na sa pagkakataong ito ay nagtatampok sa Magic City Ability University laban sa Suhong Ability University. Pagkaraan ng ilang sandali, ang parehong koponan ay naglakad patungo sa grandeng entablado sa ilalim ng naghihiyawang mga hiyaw ng malaking madla. Dahil sa mataas na reputasyon ng Suhang, ang mga manunood ay abala sa pananibik, na pinapansin na dahil ang Suhang ay pamwesto sa ika-4 noong nakaraang taon, baka nga may kakayahan silang pilitin ang maalamat na Thunder Emperor na ipakita ang kanyang tunay na kapangyarihan ngayon.
Upang simulan ng mga bagay-bagay, ginawa ni Fanley na masabik ang madla habang nagbibilang siya pababa. At opisyal na sinimulan ng labis na inaasahang labanan. Ngunit sa halip na maglaro ng ligtas laban sa isang nangungunang 4 na paaralan, binaliwala ni Xu Jingming ang kanyang koponan at agad na sumugod ng mag-isa diretso sa hanay ng mga kaaway. Dahil dito, natigilan ang madla, kinu-question kung siya ba ay nagiging masyadong mayabang sa pamamagitan ng paggawa ng eksaktong parehong mapanganib na solong aksyon 2 araw na magkasunod. Likas na itinuring ng koponan ng Suong ang kanyang solong paglusob bilang isang ganap na pambabastos, at ang kanilang pinuno ay galit na nagpahayag na hindi sila tulad ng mga murang itutulak lang gaya ng Bond University. Upang patunayan ang kanilang punto, ang kanilang pangunahing elementalist ay agad na nagpakawala ng kanyang alas na card, nagpapadala ng isang higanti at nakatatakot na ahas ng lilang kuryente na kumikislap diretsyo patungo sa ating bida. Gayunpaman, si Xu Jingming ay ganap na hindi natuwa na makaharap ang isa pang gumagamit ng kidlat, casual na pinapansin na ang lilang kislap ng lalaki ay isang biro lang kumpara sa kanyang sariling gintong enerhiya bago ilabas ang kanyang kapangyarihan. Ang dalawang elemental na pag-atake ay marahas na nag-umpugan sa gitna ng arena, nagpapadala ng malalaking shockwave sa hangin. Ngunit ang buwat sa kapangyarihan ay masyadong katawa-tawa, at ang gintong kidlat ni Xu Jingming ay agad na dumig sa lilang halimaw, nilamon ito ng buo. Nang makita itong mangyari, ang mga manunood ay tuluyang nawala ng bait. Napagtatanto na ang pinakamalakas na spell ng Su Hong ay hindi man lang makatago sa passive defensive barrier ni Xu Jinpeng. Nagpanik ang kapitan ng Su Hong nang mapagtanto niyang kailangan nilang ibuhos ang lahat. Nagpapasya na kailangan nilang pabagsakin agad si Xu Jingming bago pa makasali ang natitirang bahagi ng koponan ng Magic City sa laban. Mabilis niyang inutusan ang kanyang support player na takpan sila ng mga defensive barrier habang naghahanda sila para sa isang huling desperadong pagsugod. Itinataya ang lahat, ang buong pulutong ng Su Hang ay magkakasamang sumugod pasulong habang nakataas ang kanilang mga sandata. Ngunit ito ay ganap na walang kabuluhan dahil casual na nagpatawag si Xu Jingming ng isang sunod-sunod na gintong kidlat na agad na nagpira-piraso sa kanilang mga defensive shield. Dahil ang koponan ng kaaway ay ganap na walang depensa at gulat na gulat, mapang-uyam na sinabi ni Xu Jingming na ang pag-asa sa kanyang magic sa kidlat ay karaniwang pambubuli lang, inaanyayahan silang ipakita sa kanya kung ano ang maaari nilang gawin sa isang purong pisikal na salpukan na lang. Tumangging umundar sa harap ng kanyang pang-uuyam, sumigaw ang kapitan ng Su Hong para sa isang sabay-sabay na pag-atake ng buong koponan. Ang lahat ng 5 miyembro ng pulutong ng Su Hang ay agad na pumuligid kay Xu Jingming mula sa bawat direksyon, umaasang madaig siya sa pamamagitan ng dami. Gayunpaman, ang ating man lang kumurap. Sa halip, ang kanyang sibat sa isang perpektong depensibong bilog, walang kamali-maling sinasangga ang bawat solong sandata sa eksaktong parehong oras. Nang makita ito, ang mga manunood ay natulala. Nagbibiro na ang koponan ng Su Hong ay literal na itinuturing si Xu Jingming na parang isang maalamat na raid boss at nabibigo ng gusto na kahit gasgasan man lang siya. Pagkatapos ay maayos na lumipat sa counterattack mode, brutal na pinabagsak ni Xu Jingming ang isa sa kanyang mga kalaban sa pamamagitan ng isang malinis at mapanirang pisikal na hampas ng kanyang sibat. Sa wakas ay dumating sina Yaoong at Guan sa eksena upang suportahan ang kanilang kapitan at tapusin ang mga bagay-bagay. Nang makita ang pagdating ng natitirang bahagi ng Magic City Squad, ang kapitan ng Su Hong ay pinagpawisan ng malamig, na pagtatanto na ang kanilang tanging pagkakataon ay tuluyan ng naglaho. Habang pinapanood ang kaawa-awang pagpapakita mula sa mga stands, si Wang Yi ay umismid sa pagkadiri. Tinatawag ang koponan ng Su Hang na ganap na basura dahil sa pagkabigo na kahit pilitin man lang si Xu Jingming na magpakita ng kahit isang S-class na kasanayan. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito, mga lods. Huwag niyong kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa YouTube channel natin, at mag-follow sa Facebook page. Salamat sa panunood. See you sa next recap. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw.